Nasa lobby noon si Dahlia. Naglilinis siya nang mapahinto siya dahil narinig niyang magsisigaw si Cherry. Nais pa sana niyang batiin at ngitian ito ngunit galit na galit ito. Hoy! Pangit! Di ba tinanggihan na namin tanggapin ka rito? Pero ma'am, ngayon din umalis ka na rito dahil may nag-complain na guest na nakarating sa akin dahil natakot daw sa pagmumukha mo. Hindi na nagawang magsalita pa ni Dahlia dahil wala siyang maapuhap na salita para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hanggang sa dinuro-duro siya ni Cherry at mapaluha siya. Nabasa ang prosthetic ng luha kaya hinawakan niya ito at yumuko dahil maaari itong matanggal. Dumami ang mga naroon at nakita niya kung paanong ipahiya ni Cherry ang kawawang si Dahlia. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako naintindihan? I said, you're fired, sigaw ni Cherry. Maya-maya pa ay dumating si Peachy at pumagitna, kaya lalong nagalit si Cherry. Oh my dear sister na feeling pabida, ano na naman ang gagawin mo rito? Anong kaya mong gawin para masabing karapat-dapat kang maging tagapagmana nitong hotel? Ipagtatanggol mo ba ang pangit na yan? Oo, bakit? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi makakasabay sa mga sikat na hotel ang hotel na to? Pero may guest na nag-complain na natakot siya sa mukha ng babaeng yan. Anong aksyon ang gagawin mo? Sino ba ang babaeng yan? Yun bang kasama ng daddy mo dito kahapon? Yung kerida niyang katawan lang ang maganda? Paano mo nalaman? Huwag kang mag-alala. Kasi ng record ni Nanay Dahlia kung paanong lokohin ng dad mo ang mommy ko. Dahil susugurin ni Cherry si Peachy, ay pumagitna si Dahlia para hindi magdaop ang dalawa. Ngunit naitulak siya ni Cherry at nasubsob sa sahig. Nay Dahlia! Sigaw ni Peachy. Nalaglag ang prosthetic na nakalapat sa mukha ni Dahlia. Nahiayos po ba kayo? Muling tanong ni Peachy. Ngunit nalaki ang mga mata ni Cherry at Peachy nang tumayo si Dahlia at alisin ang natitirang prosthetic sa mukha nito. Pati na ang wig na suot. Hoy Peachy, wala ka namang gagawin ngayon, di ba? Bungad ni Cherry nang makita ang kapatid sa sala. Tinaasan lamang siya ng kilay ni Peachy at ibinalik ang mata sa kanyang tablet. Lumapit pa ng husto si Cherry sa kapatid. Ikaw ang umatan sa charity event sa Makati, may pupuntahan ako. Maldita ang sabi nito. Bakit naman ako aaten sa event na yun? Hindi naman ako nagpresenta. May patalon-talon ka pa nga at may padrama-drama ka pa. Panunod Johnny Peachy. Siyempre, andyan si Mommy. Gusto kong ipakita na concern ako sa company na binuo nila ni Daddy. Mayabang nasabi ni Cherry ngunit hindi niya na naituloy dahil tumayo na si Peachy at lumakad palayo. Hoy, bumalik ka nga dito, kinakausap pa kita. Huminto sa inis si Peachy at mataray na tinitigan ng kapatid. Binuo with your daddy? Wala naman ako natatandaan na binuo kasama ang tatay mo. Ay wait, yes, meron pala. Ikaw? Ikaw na wala namang silbi. Napasimangot si Cherry dahil sa mga sinabi ni Peachy. Ngunit mabilis naman yun napawi dahil habang sinasabi yon, ay sakto namang dumating si Senyora Arabella, ang kanilang ina. Napamewang pa si Peachy at lumapit kay Cherry. Tama naman ako, hindi ba? Walang ambag ang tatay mo, kundi ikaw. Ikaw na isang tamad at pasosyal na anak. Kumunot ang noon ni Peachy dahil hindi ganon si Cherry kapag nag-uusap sila. Madalas lumalaban ito at hindi nagpapatalo. Lalo pa siyang naggulat nang bigla itong umiyak. Ayos lang Ate Peachy. Alam ko namang hindi mo pa rin kami matanggap. You're unbelievable. Nangilapot na si Peachy nang makita ang pagngisi ni Cherry habang tumutulong luha. Napalunok siya nang marinig ang kanyang ina na kanina pa sa kanyang likuran. Unti-unti siyang humarap dito. Mom? Gulat ni Peachy. Dali-dali namang tumakbo si Cherry sa kanyang ina at nagtago sa likuran nito. Peachy,
Hindi ka ba talaga magiging mabait na lang sa kapatid mo? Dapat ay maging mabuting ehemplo ka pa nga dahil ikaw ang panganay. Pagtatanggol ng senyora sa kanyang bunso. Oo nga po, Mommy. Nagpapatulong lang naman po ako kay Ate Peachy na siya na lang ang pumunta sa charity event kasi I'm not feeling well. Ani ni Cherry na parang bata. Hoy, Cherry! Huwag kang magsinungaling. Depensa ni Peachy dahil sa pambabaliktad ng kapatid sa kanya. Alam niyang wala na siyang magagawa pa kaya pinanindigan na lang niya ang mga sinabi niya. Uminom ka ng gamot para naman mapanindigan mong pagpipresenta mo. Nakakahiya naman kay Mommy, hindi ba? My poor sister. May pang-aasar pang sabi ni Peachy. Dito na bumaling si Cherry sa kanyang ina. Habang si Peachy naman ay pairap-irap at naiinis na marinig ang pagpapabebe ni Cherry. Mommy, si Ate Peachy. Siya na lang ang umattend sa charity event. Baka mamaya dun pa ako mahimatay at maging pangit ang feedback sa atin. Oo naman, magiging bad feedback talaga. Kung dun ka mag-iinarte. Sabad pa ni Peachy. Enough, Peachy. Sumasobra ka na. Hindi na magandang inaasal mo. Go to your room at mag-uusap tayo. Asik ni Senyora Arabella sa kanyang panganay. Matapos ay hinawakan ng magkabilang pisngi ng kanyang bunso. Baby, magpahinga ka na muna. Kakausapin ko ang ate mo to replace you. Huwag ka na mag-alala. Darating naman ang dad mo from business trip. Nagliwanag ang mukha ni Cherry nang marinig ang ina. Wow! Uuwi si Dad! Yung bags and watch kong pasalubong ha? Masayang sabi ni Cherry. Hindi na nakatiis si Peachy sa eksena kaya lumakad siya at bago lagpasan ng mag-ina ay nagparinig muna siya. Kala ko ba masama ang pakiramdam mo? Bags at watch lang pala ang bagong gamot sa masamang pakiramdam? Clinically proven na ba yan? Nakakatawa ka. Panunodyo ni Peachy. Mamo, si ate Maya-maya pa'y ginaya iyan ni Peachy sabay tawa. Mamo, si ate Kunot noong nilingon ni Senyora Arabella ang kanyang panganay habang umaakyat sa hagdan. Malaki kasi ang ipinagbago ni Peachy simula nang pumasok sa buhay nila si Amado, lalo na nang magkaroon sila ng anak. Matapos niyang ihatid sa kwarto si Cherry, agad naman niyang pinuntahan ang kwarto ni Peachy. Nabutan niya itong nakaupo sa maliit na couch at nakadungaw sa bintana. Peachy? Ay ng senyora para tawagin ng pansin ang kanyang anak. Mom, Peachy, what is happening between you and Cherry? Lately, nagiging personalan ang bangayan ninyo ni Cherry. Ano ba naging problema kahit noon sa school laging magandang remarks ang kapatid mo, samantalang sa'yo, laging may problem at hindi ka nakikipag-cooperate. Kung pag-uusapan lang natin ang tungkol dyan, Mom, kung gaano kabait at kasantita ang anak mo si Cherry, I'm out of it. I'm doing okay. Hindi po ba siya naman ang nagpresenta na umattend sa charity event? Ngayon may lakad siya with her friends, ipapasa niya sa akin? She's not feeling well. Depensa ni Senyora Arabella. Kayang-kaya kayong bilugin ng paborito ninyong anak. Hey, wala akong pinawera sa inyo. Mahal ko kayo. Dahil sa narinig ni Peachy mula sa kanyang ina, ay lumambot ang kanyang dibdib. Iniwas ang kanyang tingin. Ako nang a-attend sa charity event na yon, ani ni Peachy. Napabuntong hininga na lang ang senyora dahil hindi niya akalaing magiging malala ang away ng dalawa niyang anak. Hindi nagkakasundo ang dalawa kaya hindi niya na malaman kung saan papanig. Matapos makipag-usap sa kanyang panganay na anak, ay pinuntahan niya ang dress boutique ni Laura. Si Laura ang kanyang kababata at matalik na kaibigan kahit noong nasa kolehiyo pa siya. Namilog ang mata ni Laura nang bumungad sa kanya si Arabella. Hi Ara, nakamsimangot ka. May problema ba? Let me guess. Stock market? Demand? O ang dalawa mong prinsesa? Nakabalik na ba si Amado? Sunod-sunod na tanong ni Laura. Napahain ng dalawang tsaa si Laura dahil kilala niya ang kaibigan. Hindi ito magsasalita agad lalo na kapag magulo pa ang isip nito. Kaya hinayaan na muna niyang tumingin ng mga bagong labas na disenyo ang kaibigan. Paborito ni Peachy ang pink, samantalang si Cherry ay bright red. Next year mag-18 years old na si Cherry.
Samantalang si Peachy naman 28 years old. Panimula ni Arabella habang pinagkukumpara ang dalawang dress na hawak niya. Napangiti lamang si Arabella dahil alam niyang kahit pamalaki ang agwat ng dalawa ay mahal niya itong parehas. Si Peachy ang tinuturuan kong humawak ng hotel. Ngunit matapos ang insidente sa Heaven Suites, ay pumasok na si Cherry ng maaga sa pagmamanage. Excellent si Cherry pagdating sa pagmamanage. At kaiba naman si Peachy dahil nagbago siya. Paano mo naman nagsabi nagbago si Peachy? Mabait na bata ang panganay mo. Ano ba kasi nangyari sa hotel na yun? Usisa ni Laura. Pumasok siya ng lasing at nag-iskandalo. Pinagpiyasahan ng reporters ang pagwawala niya at naging distant siya sa hotel. Ano raw ang dahilan? Hindi na siya nagkwento about that incident. Pero nagbago siya, Laura. Malaking pinagbago ng batang yun. Hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Peachy. Ako rin. Pero siguro dahil sa pag-aasawa ko ulit. Pero tanggap niya naman si Amado at masaya siya na magkaroon na siya ng kapatid. Ewan ko, hindi ko alam kung ano nagawa ko bilang isang ina at nagbago siya. Kausapin mo kaya si Peachy ng maayos. Mabait namang bata si Peachy, malay mo naman kaya nagbago ang panganay mo dahil kay Cherry. Mabait. Matalino at may initiative si Cherry. Hindi kaya nabibilog ka lang ng paningin mo kaya hindi mo makita ang tunay nilang ugali kaya't nagre-resulta ng problema? Paano namang nabibilog? Nakita mo sila kung paano sila lumaki. Maayos sa school, it doesn't mean na same sa pakikipagkapwa-tao. What if bigyan mo sila ng test? Umilis ka sa picture bilang ina and doon mo malalaman ang totoong problema. Pabalikan mo si Peachy sa hotel at obserbahan mo sila bilang ibang tao. Magpapanggap ako na ibang tao? Exactly. Tulad ng mga bata pa tayo. Nung binisto mo ang boyfriend ko sa hotel ninyo, ang galing nga ng acting skills mo rin eh. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng mga anak mo para malaman mo rin kung sino talaga mo pagkakatiwalaan mo in the future? Alam mo naman na hindi na tayo bumabata. Sooner or later, need mo nang mamili kung sinong magpapatuloy ng Angeles legacy. Paglilinaw ni Laura. Noon na pag-isipan ni Senyora Arabella ang maaaring sagot sa kanyang tanong kung anong naging problema ng kanyang mga anak. Ang tanging nakikita lamang niya ay ang pagiging rebelde ni Peachy at ang kakulangan nito. Siguro oras na para malaman ko kung may future ba talaga ang isa sa kanila na humawak ng negosyo ng pamilya. Masasabi mong mabait, excellent ang isa at ang isa naman ay maraming kakulangan. Pero kung minsan napaglalaroan lang tayo ng ating paningin, kung magiging ibang tao ka sa paningin nila, ay mas malalaman mo kung sino ba talaga ang totoo at kung sino ang peke. Makahulugan ni Laura ang sabi. Salamat, Laura. Andito lang ako para sa kaibigan ko. Oh, nakapili ka na ba ng isusuot mo para sa charity event? Si Cherry ang kasama mo mamaya, hindi ba? Napailing si Arabella dahil for the first time ay si Peachy ang sasama sa kanya sa ganitong event. Masamang pakiramdam ni Cherry. Si Peachy ang kasama ko. So, sa halip na elegant bright red ang ibibigay kong gown ay light pink ang ibibigay ko para kay Peachy. Tumango naman si Arabella dahil mga bata pa lang ay alam na ni Laura ang gusto ng dalawang anak nito. Nang gabing yon ay magkasama sila ni Peachy sa event na iyon. Alam niyang malayo pa rin ang loob ng anak niyang panganay dahil ang mga ngiti nito ay pilit at kailangan niya pang ipaalala rito na ngumiti at tumingin sa kamera. Bago matapos ang event, nakasalubong ni Peachy si Maurice. Si Maurice ang isa sa mga host ng event. Hi Peachy, akala ko si Cherry ang kasama ni Tita Arabella. She's with her friends, partying at a beautiful beach on La Union. Hindi mo ako ina-expect sa ganitong event. Pero I'm here. Masungit na sabi ni Peachy. Napangiti si Maurice dahil kahit close ang kani-kanilang pamilya, ay madalang niyang makita ang dalaga. Mailap at ayaw pa sa mga pasosyalan si Peachy. Kakaiba ni kay Cherry na gustong-gusto siyang pinag-uusapan. Oh yes, I know. But it's an honor to see you here. Madalas kasi nasa bahay ka lang.
Ano naman kasi mapapala ako sa pakikipagsosyalan? Masunit na sabi naman ni Peachy. Naglakad-lakad sila sa hall kung saan walang masyadong tao. Your future? Makahulugang sabi ni Maurice. My future? You mean my future husband? Future clients, investors, at kung ano-anong business ventures na madidiscover mo. Sa sagot ni Peachy ay tinamaan siya ng iya dahil iba ang naiisip niya sa future na sinabi ni Maurice. Business pa rin? Oh yeah. Pero marrying is a kind of business connection pa rin naman, so count that in. I hope you enjoy this kind of event. Oo naman, dahil ang pag-attend natin dito ay makakatulong sa mga bata sa ampunan. Ikaw, nag-enjoy ka bang pumunta sa mga ganitong event? Oo, pero mas na-enjoy ko yung charity event na to tonight. Dahil sa mga batang kumanta at sumayaw, sobrang talented nila. Yes, pero hindi sila nagpapasaya sa akin. Eh ano? Hindi ano? Sino? Makahulugang sabi ni Maurice. Hindi ako mahuhula, Maurice. I guess someone was waiting for you. Ani Peachy dahil nakita niya ang isang babaeng nakangiti na kay Maurice. Ngunit hindi naman niyan pinansin ni Maurice. You. You are the very reason why this event was something different and special. Napatingin si Peachy kay Maurice at gano'n na lang ang pamumulan niya dahil sa sinabi ng lalaki. Ngunit hindi ganoong kanipis si Peachy para mabilis na maapektuhan sa sinabi ng lalaki. Sinasabi mo ba yan sa mga babae na kakasama mo sa mga events? Hindi ko alam na bolero ka pala. Hindi, sa'yo lang. Maaari ba kitang maimbitahan sa Saturday? Birthday ni Mom. Oh, sa Saturday, hindi ako pwede eh. Si Cherry, lagi naman yung available. Wait pala. Mukhang hinahanap na ako ni Mommy. Pagpapaalam ni Peachy sa kausap. Napakamot na lang sa ulo si Maurice dahil alam niyang dahilan lamang iyon ni Peachy para umalis. Ihahatid na kita sa kanya. Hindi na kailangan. Mukhang may babae pa naghihintay sa'yo ron, no? Doon ka na. Kanina pa yung kaway ng kaway. Baka maputol ng kamay nun. Pamimilit ni Peachy. Walang nagawa si Peachy kundi ang hayaan si Maurice na ihatid siya sa table na kinaroroonan ni Senyora Arabella. Kunot ang noon ni Peachy habang ipinaghihila siya ng upuan. Hi tita! Sana po mas madalas yung isama si Peachy para naman mas madalas ko siyang makita. Diretsong sabi ni Maurice. Oh Maurice, iho! How I wish, pero mas gusto niya pang kasama ang mga libro niya kaysa sumama sa akin eh. But anyway, pwede ka naman dumalaw sa bahay. Kinunutan ng noon ni Peachy ang kanyang ina. Lantaran at prangkang lalaki kaya sa halip na matuwa si Peachy ay nainis siya. Thank you, tita. Nang umalis si Maurice ay napatingin si Senyora Arabella sa kanyang anak. Hindi mo ba siya gusto? Mabait ang batang yon. Kaibigan natin sa negosyo ang mga magulang niya. Hindi naman po tayo nagpunta rito para ihanap ako ng mapapangasawa. Peachy, ha? Alam mo naman na ang gusto ko bago ako mawala sa mundong to ay makita akong nasa maayos kang kalagayan. Ma'am, ayokong pag-usapan yan. Bulong ni Peachy. Pero itong pangako ko sa ama mo bago siya mawala. Seryosong sabi ni Arabella sa anak. Marami pa po tayong pag-sasamahan. I'm sorry ma'am kung lagi na lang kayong pinasasakit ang ulo. Niyakap siya ni Arabella. Lumipas ang gabing yon at parang kay Peachy mas nauunawaan niya na ang kanyang ina. Wala itong ibang hiling kung hindi ang maging maayos siya. Halos madaling araw na makauwi ang mag-ina. Nais pa sanang puntahan ni Arabella ang anak na si Cherry ngunit pinigilan siya ni Peachy. Mom, mas okay po kung magpapahinga na lang po muna kayo. Siguro po ay natutulog na si Cherry ngayon. Hindi na ni Arabella tinangkapang buksan ang pinto bagkos ay pumunta siya sa kanyang kwarto para magpahinga na. Natutuwa naman si Arabella sa pagbabago ni Peachy. Kinabukasan ay nagulat na lang si Peachy nang merong isang bouquet ng bulaklak ang ibinigay ng isang maid sa kanya. Ma'am Peachy, para sa inyo. Ani ng maid na may pakilig-kilig pa. Kanino raw po galing? Nandyan po sa card ang pangalan. Naku, Ma'am Peachy, mukhang nakatulong ang pagpunta ninyo sa charity event ah. May nakapansin na sa kagandahan ninyo.
Sulsul pa ng katulong. Namilog naman ang mata ni Peachy nang makita ang pangalan kung kanino galing ang bulaklak. Nakisyoso ang maid at binasa ang nakalagay roon. From Maurice Lee, for Miss Peachy. Aba, kay Sir Maurice pala galing. Friend din po pala kayo ni Sir Maurice. Ani ng katulong. Nalipat naman ang atensyon nila nang biglang magsalita si Cherry na kararating lang. Magkasalikop ang kanyang kamay at nakataas ang kilay. Kay Maurice? Isang gabi lang nagdaan, inakat mo na agad siya. Sa bagay, hindi na nakakapagtaka. Magaling ka talagang magtago. Inirapan na lang siya ni Peachy dahil wala na siyang gana makipag-away sa kapatid dahil sa kanyang ina. Ayaw niya nang pasakitan ng ina. Nanlaki ang mata niya nang lumapit si Cherry at hablutin ang hawak niyang bulaklak at sirain. Dahil sa takot ng katulong ay umalis na ito at naiwan ang magkapatid. Tumayo si Peachy at akmang iiwan ng kapatid nang bigla siyang hilahin ito. Ngunit sa halip na madala si Peachy ay si Cherry ang na out of balance. Napaupo ito sa mga bulaklak na sinira din ito. Tinarayan ni Peachy ang tingin ng kapatid. Hindi ko masisisi si Maurice dahil mas maganda naman talaga ako sa'yo. Pang-aasar na sabi pa ni Peachy. Subukan mong agawan siya sa akin. Makikita mo ang hinahanap mo. Tingin mo ba hindi ko kayang ulitin ang nangyari sa Heaven Suites? Kumunot ang noon ni Peachy. At muli na naman niyang naalala ang nakakahiyang sinapit niya noong araw na yon. May kinalaman ka ron? Tumayo si Cherry at muli niyang nilapitan si Peachy. Paano kung oo? Kaya layo-layuan mo si Maurice? Hindi ko alam kung bakit hinahayaan kong ganatuhan ng isang batang katulad mo. Maraming hindi alam si Mom. Kaya dapat malaman niyang dapat niyang malaman. Galit na sabi ni Peachy. Tumalikod si Peachy ngunit mabilis itong hinablot ang buhok ng kapatid. Hindi ka magsasalita kay Mom dahil ang alam niya, isa kang suwael at spoiled brat na anak niya sa una. Ganon? Aray ko! Hindi na nakatiis si Peachy at nilibanan niya na si Cherry. Nagsilabasan ng mga katulong at pinilit silang paghiwalayin, ngunit hindi na sila nakinig hanggang dumating na si Arabella at Amado. Peachy! Cherry! Sigaw ni Arabella. Noon lang sila tumigil ngunit may dugo na sa mukha ni Cherry dahil sa kalbot ni Peachy. Tumakbo at umiyak si Cherry sa kanyang ama. Habang si Peachy naman ay malungkot na tumingin kay Arabella. Ngunit kunot ang noon nito at umiling na parang siya na naman ang may kasalanan. Umalis na si Peachy dahil ayaw niya nang marinig pa kung paano siyang pagsasabihan ni Arabella sa harap ng mag-ama. Arabella, dapat itinuturuan mo ng leksyon ng batang yan. Tingnan mo ginagawa niya kung saktan ng anak ko. Hindi naman natin alam kung anong totoong nangyari, kung anong pinagsimulan. Hindi naman magiging ganong kabayolente si Peachy. Kinakampihan mo pang spoiled brat mong anak. Dapat dyan ay tinatanggalan ng mana. Eskandalosa at wala nang piniling pagkakataon. Galit na sabi naman ni Amado. Isa-isang tinitigan ni Arabella ang mga katulong at humanap ng maaaring magpapaliwanag, ngunit ang lahat ay nakayuko at parang may pumipigil na magsalita. Mom, kahit ang mga maids ay takot kay Ate Peachy. Hindi talaga sila magsasalita dahil tulad ko, sasaktan lang sila ni Ate Peachy. Sabihin mo nga sa akin kung bakit galit na galit ang Ate Peachy mo. Binalingan ni Arabella si Cherry. Mom, nakita ko siyang hawak-hawak ang bouquet ng roses na pinadala ni Maurice. Nang malaman niyang para sa akin yun, nagalit siya. Sinira niyang bouquet ng roses. Ayan nga, nagalit. Siyempre nagalit rin ako sa kanya. Nagkasagutan kami. Ang sabi pa nga niya, gusto raw niyang itigil ko ang pagpapantasya ko kay Maurice. Nagkausap po ba sila sa charity event? Paliwanag ni Cherry. Hindi na nagawa pa magsalita ni Arabella sa paliwanag ng kanyang anak. Ngunit mas lalo pang tumindi ang lahat nang biglang yumakap sa kanya si Cherry at humagulhol ito ng iyak. Mom, sobra nang galit sa akin ni Ate Peachy. Baka isang araw ay bigla na lang niya akong sakalin at patayin. I know how much you love Ate, kaya if ever she did that to me, hindi mo kakayanin na maipakulong siya. Sabi ni Cherry. Hindi niyo magagawa ang bagay na yan? Ani ni Arabella. Gulat ang unang rumihiso kay Cherry kaya lumayo siya sa kanyang ina at pumunta sa kanyang ama.
Kaya ito naman ang nagalit. Arabella, ano pang hihintayin mo? Palala na siya ng palala. Palibasa hindi kasi nakakaranas ng disiplina ang batang yan. At ano naman ang gusto mong gawin ko, ha, Amado? Ilako siya sa kwarto niya? Sermonan? Tanggalan ng luho at maging miserable? Tanggalan mo siya ng mana at karapatan sa mga hotels. Kunot noong ngunit seryoso si Amado sa kanyang binitiwang mga salita na ikinahina ng dibdib ni Arabella. Ano? Naririnig mo bang mga sinasabi mo? Ang ama ni Peachy ang nagpalago at ang totoong naghirap sa hotels na yun. Tapos tatanggalan ko siya ng karapatan? Kaya lumaki ng todo ang ulo ng anak mo dahil dyan eh. Hindi pa ba sapat ang ginawa niya sa Heaven Suites? Muntik nang hindi maisalba ang hotel na yon. Ayoko na magpaliwanag pa, Amado. May pinagdadaanan ng anak ko, that's all. Iniwan niya ang mag-ama at pinahanda niya ang kanyang kotse dahil hindi siya makapag-isip ng maayos. Ayaw niyang harapin si Peachy at pagsabihan ito. Inalu-alo naman ni Amado si Cherry. Mahal na Mamang Peachy na yan. Siguradong hindi niya tatanggalan ng mana. Pati kayo, sinagot ni Mom. Nagpapalamig lang si Arabella. Peachy can't get away with this. Ito na ang katapusan ng erederang yan. At sino naman ang pwedeng magmana ng lahat maliban sa'yo? Dad, inis na talaga ako sa babaeng yon. Hindi na siya nakakatuwa. Huwag kang mag-alala. Basta ituloy mo lang ang pagpapanggap mo. Paano mga maids? Baka biglang magsumbong yan kay Mom. Mapornada pa ang lahat. Walang katulong magpapahamak sa'yo dito. Akong bahala sa kanila. Paninigurado ni Amado sa kanyang anak. Kaya love na love kita, Dad eh. Basta galingan mo sa pagpapalapad ng papel mo sa mom mo. Dapat lagi kang good daughter. Opo. Hinawi ni Amado ang buhok ni Cherry at niyakap niya ang kanyang anak. Habang nagpaplanong mag-ama sa ibaba ay naroon naman si Peachy sa itaas at walang tigil sa pag-iyak. Hindi niya lubos maisip na hindi siya pinagtagol man lamang ng kanyang ina laban sa kapatid niya. Kahit minsan ay hindi niya naramdaman na gubit na ang kanyang ina. Dad, bakit ang aga mo naman ako iniwan? Ngayon si Mom walang ibang pinaniniwalaan kung hindi ang mag-amang yun. Aalis na lang ba ako rito? Pero paano si Mom kapag lumabas ng totoong kulay ng mag-amang yun? Hindi ko iiwan si Mom. Ani Peachy habang nakayakap sa portrait ng kanyang ama. Lumipas ang maghapong yun, nanatiling tahimik ang buong mansyon. Walang katulungan ng ahas na magdala ng pagkain kay Peachy dahil iyon ang utos ni Amado habang si Cherry naman ay inaayos ang kanyang damit na susuotin sa birthday party ng mom ni Maurice. Hindi ako makakapayag na hindi ka mapapasakan, Maurice. Gagawin ko ang lahat para lang ako ang pakasalan mo. Ako ang magiging maganda sa paningin ng lahat at ang Peachy na yon ay kalilimutan. At kung maalala man, ay isa siyang party-goer at scandalous heiress ng mga Angeles. Bulong ni Cherry habang sumisimsim ng alak. Kinabukasan maaga pa'y pinatawag na ni Arabella ang magkapatid. Nangingiti naman si Cherry at Amado dahil baka ito nang hinihintay nilang pagpapatalsik kay Peachy. Namamaga ang mata ni Peachy dahil sa pag-iyak sa nakaraang gabi dahil sa insidente. Halos 3 dekada nang namamayagpag ang negosyo natin bilang mga hoteliers dito sa syudad. At hindi rin naman sa inyo lingid ang pagkakaroon natin ng iba't ibang hotel sa Cebu at ibang karatig syudad. Hindi ko rin ito kayang pamahalaan mag-isa. Kaya gusto kong mag-train kayo sa Heaven Suite bilang mga hotel managers. Namilog ang mata ni Peachy sa gulat dahil ang alam niya ay hindi siya tutungtong sa mga hotels dahil sa iskandalong kinasangkutan niya. But Mom, pagtutol ni Peachy, gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Huling pagkakataon, Peachy. Huwag mo sanang sayangin ito. Napangiti ng bahagya si Peachy dahil sa kanyang narinig. Opo, Mom. Hindi ko po sasayangin ang ibibigay po ninyo. Nagkatinginan na mag-ama dahil sa desisyon ni Arabella. Mag-start na kayong pumasok bilang mga hotel manager sa Monday. Si Miss Yvette ang mag-a-assist sa inyo. Ako naman ay may biglaang business trip sa Italy for whole month. Kaya inaasahan kong maganda ang magiging resulta ng training ninyo.
Ma'am, bakit mo ako bababa sa pagiging manager ng hotel? Kung yung alam ko pang CEO na, hindi ba may previously training na ako? Pagmamagaling naman ni Cherry. Mas maganda naman na mag-start muna kayo from being managers. At least, makakasama ninyo ang mga attendants, utilities at mas makikilala ninyo ang flow ng work sa loob ng isang hotel. Wala namang problema kung malaman ninyo ang trabaho ng mga mababa nating empleyado. Opo, ma'am. Bulong ng dalawa. Hindi na nagtagal pa si Arabella sa pagpapaliwanag at umalis na rin siya. Matapos niya mag-impake, dumiretso na siya kay Laura. May ipapakilala ako sa'yo. Bungad ni Laura sa kanyang kaibigan. Sino? Siya si Emmy. Sikat siya sa Japan. Makeup and prosthetic artist. Kailangan hindi ka makilala ng mga anak mo para maisagawa mo ng maayos ang plano mo. Ang totoo, hindi ko alam kung paano to gagawin eh. May alam ba si Amado dito? Napailing si Arabella kay Laura. That's good. Alam ba niyang alam ang mga kalokohang pinagagagawa niya? Hindi, pero wala na akong pakialam sa lalaking yun. Ang mga bata lang naman talaga ang pinagdadasal kong maging okay. Lalo na ngayon. Hindi ko naman din maintindihan sa'yo kung bakit nagtitiis ka pa sa lalaking yan, ang dami namang babae. Para kay Cherry. Gusto kong kahit papaano ayos pa rin kami. Alam mo, malaki na si Cherry. Kung ano man ang maging desisyon mo, tsak na maiintindihan niya. Mabuti lang din bago ka magpakasal sa amadong yan may prenup agreement kayo. Naku, kung nagkataon talaga. Magsisi man ako ngayon, wala rin naman ako magawa pa. Iwalayan mo na lang kaya kaysa naman ginagawa kang tanga. Business trip sa kabit niya pumupunta. Matagal na kami hindi nagtatabi. Umuwi na lang siya sa bahay para kay Cherry. Soon, sasabihin ko naman na sa kanyang bagay na to. Pagkatapos na lang siguro nitong training ng mga bata. Inabot ni Laura ang kamay ni Arabella at hinawakan nito. Anong training? Ang gagawin mo ay para sa future ng hotel smart ng dalawang bata. Gusto ko lang makita ng napakatapang kong kaibigan. Ara, lagi lang ako nandito. O paano, ganito. Ipinaliwanag ni Laura ang gagawin ni Arabella. Gumawa siya ng isang senaryo kung saan makakapasok si Arabella bilang janitress. Suot ang prosthetic sa mukha at pangmahirap na kasuotan na mag-a-apply siya sa recruitment day ng Heaven Suite na ginaganap isang araw sa isang buwan. Tumango naman si Arabella at pinag-isipang mabuti kung paano siyang papasok sa hotel. Dumating ang recruitment day, suot ang bagong katauhan, ay umupo sa karamihan si Arabella bilang si Dahlia Sinaginan. Agad niyang hinanap ang dalawa niyang anak at nakita naman niyang mga ito sa magkabilang gilid ng manager na si Yvette. Mula roon ay lumipat siya ng upuan para marinig ang mga ito. Isa-isang binigyan ng form ang mga applicants. Agad namang finilapan ni Dahlia ang mga yon. Matapos ay pinasa niya sa table ang mga forms. Naagaw ang atensyon ng lahat nang merong magsalita sa unahan. Inaisa-isa ang mga bakanteng posisyon at mga lugar kung saan posibleng ma-assign ang mga matatanggap. Dahlia Sinaginan? Ani ng isang interviewer kaya ito ay tumayo at lumapit sa babaeng tumawag sa kanya. Dahlia Sinaginan ang ginamit na pangalan ni Arabella. Bago pa man siya maupo ay nilingon niya ng sobrang bilis ang dalawang magkapatid. Masaya nag-uusap si Miss Yvette at Cherry tungkol sa mga tao roon samantalang si Peachy naman ay nakatingin lang sa kanyang telepono. Napasimangot ang matandang si Arabella dahil hindi nakafocus si Peachy sa nangyayaring recruitment event. Miss Dahlia? Miss, ani ng interviewer niya. Nakabalik doon ang atensyon ni Arabella at sinagot niya ang bawat tanong na nag-i-interview sa kanya. Ngunit muli niyang pinagmasdan ang dalawang babae niyang anak at hindi niya maitago ang inis niya kaya pinilit niyang matanggap sa araw na iyon. Natapos ang recruitment event at hindi naging magandang resulta para kay Arabella dahil hindi siya tinanggap dahil may peklat ang kanyang kabilang muka. Mahalaga raw kasi ang panlabas sa anyo, kaya bago pa man makalabas ang dalawang anak niya, ay inabangan niya na ito at si Peachy ang kanyang nakita. Hinawakan niya si Peachy at kinausap. Mabuti na lang ay nag-practice siya kung paano niyang mababago ang kanyang boses. Miss Peachy,
Di ba isa ka sa mga anak na may-ari? Maaari mo ba ako matulungan? Panimula niya. Apo, ano pong maitutulong ko po sa inyo, Miss Dahlia? Ani ni Peachy sabay binasa ang name tag sa dibdib ni Arabella. Hindi ho kasi ako tinanggap dito sa hotel ninyo. May peklat raw kasi ang mukha ko. Kailangan ko kasi ng trabaho. Natanggal kasi ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Ilang buwan na ako walang trabaho eh. May 2 akong anak na nag-aaral. Hindi na rin kasi kakasyang kikitain ko sa paglalaba. Parang awa mo no. Ganon po ba? Susunod lang po tayo kung anong sasabihin ng management eh. Ang higpit naman pala dito sa hotel ninyo. Sasagot pa sana si Peachy nang marinig niya may paparating. Si Cherry. Napayuko si Arabella at hinayaan na makapag-usap ang dalawa. Hoy Peachy! Kanina ka pang tinatawag ni Miss Yvette, ikaw raw ang magbibigay ng orientation sa mga newly hired. Sige. Matipid na sagot ni Peachy. Aalis na sana si Peachy, ngulit na pangiti siya at binalikan si Dahlia. Tara na po, baka mapakiusapan ko si Manager Yvette para naman bigyan kayo ng trabaho. Talaga, iha? Masayang sagot ni Dahlia. Nakita naman ni Cherry ang pangyayaring yon kaya muli na naman niyang tinawag si Peachy. Hoy Peachy, saan mo siya dadalhin? Siya si Nanay Dahlia. Hindi siya nakuha kanina. Baka mapakiusapan ko si Manager Yvette na bigyan siya ng trabaho. Nakita naman ni Dahlia kung paanong tumaas ang kilay ni Cherry nang lapitan si Peachy. Nakita mo ba yung peklat sa mukha niya? Baka katakutan pang hotel natin kapag nakita ang pagmumukha ng babaeng yan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kailangan niya ng trabaho. Baka naman may ibang trabaho na maaaring ibigay sa kanya. Nasisiraan ka na ba talaga? Tingin ko talaga magiging miserableng negosyo kapag ikaw ang namahala. Pagsusumigaw pa ni Cherry. Naku anak, wag na lang kaya baka mapagalitan ka pa. Ani ng matandang si Dahlia. Ngunit hindi pumayag si Peachy. Muli niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Ako pong bahala. Kung si Mommy pong hihingan po ninyo ng tulong, ay tsak na hindi rin po kayo may hindi anon. Bahala ka na nga kaya nagkakaroon ng over-familiarity rito eh. Ikaw ang pasimuno. Hindi ka ikagalang dito kung ganyan ang pinapakita mo. Ngumisi si Peachy kay Dahlia na parang may nais itong ipahiwatig. Huwag niyo po siyang pakinggan. Meron po sigurong posisyon na maaari ninyong ma-applyan. Talaga, iha? Opo, mukha pa naman po kayo malakas at malikse. Pero kung wala po, ay huwag po kayo mag-alala dahil ihahanap ko po kayo ng mapapasukan ninyong trabaho. Napakabait mo naman. Kung ako po ang anak ninyo, ay tsak na proud din po ako sa inyo. Iniwan nila si Cherry na nagngingit-ngit sa galit at dinala naman ni Peachy si Dahlia kay Manager Yvette. Masaya nitong kinausap ang manager para bigyan ng pagkakataon ng matanda. Manager Yvette, gusto ko pong irekomenda si Nanay Dahlia sa bakante nating posisyon bilang janitress. Madalas naman po sa mga hallways po sila at bathrooms. Kumunot ang noon ni Yvette at ngumisi na parang nang-aasar. Pinagsalikop nito ang kamay at mataray na sinagot si Peachy. Miss Peachy, nalalaman mo naman 'di ba ang patakaran natin dito? Tingnan mo ang mukha ng babaeng yan. Hindi kaya katakutan at pandirihan ng mga guests natin ang mukhang yan? Pero, I'm sorry pero hindi ka tanggap-tanggap ang mukha niya dito. Prestigious hotel to, hindi isang charity case na maaaring tumulong kahit kanino. Mariing sabi ni Yvette. Kung ayaw niyang tanggapin si Nanay Dahlia, tatawagan ko si Mommy. Talaga? As if she'd listen to your pettiness. Miss Peachy, pagod na ang CEO, umayos ang gulo mo. Natahimik si Peachy at nangilid ang luha niya nang lumapit kay Dahlia. Narinig iyan lahat ng matanda. Nako, Nay Dahlia, hindi raw po pwede. Malungkot na balita ni Peachy. Sabi mo, tatawagan mo ang CEO para sa akin? Kumunot ang noon ni Peachy at hinilang matanda sa isang gilid. Pasaway po kasi ako. Maraming mga kalokohang bagay na nagawa kaya alam ko namang hindi ako pakikinggan ni Mommy. Hindi ko rin po kasi alam kung paano ko siyang lalapitan para humingi ng tawad. Lagi kasi ako napapangunahan ng takot na isang araw ay ibigay niya sa akin ang mana ko.
Tapos paalisin sa mansyon. Bakit hindi mo subukan? Subukan mong kausapin ang nanay mo. Kung lalapit ka't manghihingi ng tawad, siguradong hindi ka niya matitiis. Siya nga pala, huwag kang matakot. Ganito lang talaga kami mga magulang. Opo, tatandaan ko po yan. Ano po pala number ninyo para po kapag nakausap po si Mami, baka mapagbigyan niyo po ako kung papapasukin kayo. Ibinigay ni Dahlia ang kanyang phone number kay Peachy. Mabait po si Mommy. Ako po kasi ang maraming bad records kaya hahanap po muna ako ng pagkakataon at manghihingi po muna ako ng tawad para sa pabor na to. Siya nga pala, salamat ha. Kailangan ko lang kasi talaga ng trabaho. Opo, naku, wag po kayo mag-alala dahil tatawagan ko po kayo agad kapag pinagsimula na kayo ni Mommy dito sa hotel. Kahit hindi natanggap sa trabaho, kahit hindi siya naisakatuparan ng lahat ng kanyang plano, ay nakita niya kahit papaano ay natutuwa siya sa reaksyon ni Peachy. Pumunta si Arabella sa butik ni Laura. Oh, kamusta ang lakad mo? Bungad ni Laura sa kaibigan. Hindi nila tinanggap kasi may peklat ako sa mukha. Umupo ito at inalis ang prosthetic sa mukha. Ano namang reaksyon ng mga anak mo? Hindi ka naman nagpahalata. Unti-unting naging interesado si Laura sa ikinakwento ni Arabella. Hindi nila ako nakilala. Umingi ako ng tulong kay Peachy para sa trabaho. Mabait si Peachy. Hindi siya marunong tumanggi, lalo na sa mga nangangailangan. Pero bakit kapag nasa harap ko siya bilang anak ko? Lahat ng negatibo lang nakikita. Sa kabila ng insidente ng iskandalong nangyari, alam kong bumaba ang confidence niya. Yung isa mo namang anak, anong naging first impression niya sa'yo? Muling tanong ni Laura. Si Cherry? Kakaiba siya. Bakit magkaiba sila habang kausap ko sila? Dapat makapasok ka sa hotel bilang si Dahlia. Napatayo si Arabella habang pinagmamasdan ang kanyang telepono. Si Peachy kailangan niyang ma-overcome ang takot na kausapin ako. Saglit lang. Takot? Paanong takot? Simula nang magkaroon ng insidente sa hotel, mukhang nahiya at natakot na siyang i-approach ako. Hintayin mo lang siya. Sigurado ako mas matibang ang awa niya sa pagtulong kaysa sa hiyang nararamdaman niya. Sabi ko naman sa'yo parang may mali dahil baby pa lang yung si Peachy, kilala ko na yan. Matabang naman na napangiti si Arabella sa kaibigan. Nagkamali ako. Hindi ko siya dapat pinagsabihan ng kung ano-ano. Kanina gustong gusto ko siyang yakapin at iparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Arabella. Hindi napigilan ni Arabella na mapaluha dahil sa lungkot na nararamdaman. Nang gabing yon, nagulat pa si Arabella nang mag-ring ang kanyang telepono. Si Peachy iyon. Hello? Mom? Oh, anak, kamusta? Kakatapos lang ng meeting ko. Pagpapanggap niya. Yes, Mom, successful naman po. We hired young and qualified employees. Kayo po, kamusta dyan sa Italy? Wow, that's great. Ayos lang naman ako. Hindi na po ba kayo galit sa akin? I'm sorry, Mom. Hindi ko alam kung bakit naging mababaw ako. Pinatulan ko si Cherry pero hanggat maaari, hindi ko dapat siya pinapatulan. Kailan ba tayo huling beses na nagkausap ng ganito, anak? Siguro nung nasa high school ka pa, nung unang beses mong i-share yung diary mo sa akin. Pero nang dumating si Cherry, bigla ka na lang naging distant. Mom, I miss you. Hayaan mo pag uwi ko dyan, anak, magdi-dinner tayo. Mom, may gusto po sana akong hilingin sa inyo. Ano yun, Peachy? Nagsimulang magsalita ng pautal-utal si Peachy. Mom, may matandang babae kasi kanina sa recruitment event na gustong mag-work sa hotel bilang isang janitress pero hindi siya nakapasa sa interview dahil may peklat daw siya sa kabilang part ng mukha niya. Sinabi mo na ba ito kay Miss Yvette? Opo, Mom. Pero giniit niyang policy ng company. Hindi raw po tayo nag-hire ng may problema sa mukha. Gusto ko lang po sanang tulungan si Nanay Dahlia. May pinag-aaral po raw kasi siyang anak. Baka po may ibang posisyon sa hotel na maaari natin siyang mapagbigyan.
Okay anak, I'll message the HR. Ibigay mo sa akin ang name niya and the number. Tapos sila nang gagawa ng paraan ha kung saan siya ilalagay. Salamat ma'am. Tsak na magiging masaya po si Nanay Dahlia. Sa wakas po magkakaroon na siya ng trabaho. Masayang sagot naman ni Peachy. Natutuwa naman ako nag-i-enjoy ka sa hotel. Ang totoo po niya, nahihiya po ako sa inyo dahil sa mga kapalpakan ko. Siguro nga may pagkukulang din ako anak. Busy ang mommy sa pagpapatakbo ng negosyo. Pero gusto kong maibalik yung dati nating bonding. Wala na ako mahihiling, kundi ang maging malapit kayo. Tayo, ni Cherry. Iba ang girl power, diba? Masayang sabi na Arabella sa kanyang panganay. Ngunit nanatiling tahimik si Peachy sa kabilang linya. Kaya sumimangot na rin si Arabella dahil ramdam niyang may problema ang anak. Peachy, alam ko naman na malayo talaga ang loob mo sa kapatid mong bunso. Pero sana magawa ng paraan at maging close din kayo. Ma'am, susubukan ko pong pakasamahan si Cherry. Alam ko rin pong may mali ako nagagawa na ikinagalit niya. Noong nakaraan, hindi ko alam na gustong-gusto niya si Maurice. Hindi ko alam. Iiwasan ko na lang ang mga bagay na alam kong magkakaroon kami na hindi pagkakaunawaan. Salamat, anak ko. Ma'am, umuwi na po kayo. Nakakamiss din palang ganitong conversation. Puro kasi sakit ng ulong binibigay ko po sa inyo. At salamat po dahil sa ibinigay ninyo pong chance sa akin. Soon, baby. Basta i-enjoy mo lang ang training, ha? Marami ka pang matututunan sa mga taong makakatrabaho mo. Napalunok si Arabella dahil alam niyang nalulubig na ang kanyang mga mata. I miss my Peachy. Hindi niya na napigilan ng pag-agos ng kanyang luha. Ilang beses nang narinig ni Peachy ang pagsingot ni Arabella kaya hindi niya na rin ito naitago. Ma'am, umiiyak po ba kayo? Paano kasi hindi iiyak ang mommy? Ngayon lang kita nakausap ulit ng ganito. Feeling ko ang dami-dami kong pagkukulang sa'yo. Feeling ko hindi kita pinakinggan. Madalas na uuna ang init ng ulo ko. Alam ko din po may kasalanan ako, ma'am. Naging masungit ako at sobrang maldita. Lumayo ang loob ko dahil sa bago po ninyong pamilya. Honestly, ma'am, hindi ko naramdaman si Tito Amado na parang dad ko. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Lilibeth Arances from Cebu City at Remehia Basikal. Maraming salamat sa pakikinig. Totoo ang mga sinabi ni Peachy. Hindi niya maramdaman na nagpakaama si Amado para sa kanya. Noon pa man ay malayo na talaga ang loob niya rito. I'm sorry anak, hayaan mo ayusin na natin ang lahat ha? Mom, hindi naman po ninyo kailangang mag-sorry kasi wala na si Dad. At hindi naman habang buhay ay itatali niyo natin ang sarili natin sa alaala niya. Magkaiba lang po talaga kami ni Cherry ng ugali at pananaw sa buhay. Pero para sa inyo, Mom, pipilitin ko kong unawain ang aking kapatid. That's my girl right there. I love you, Mom. Natapos ang kanilang usapan. At sa hinaba-haba ng panahon, ay ngayon lamang sila nagkaroon ng pag-uusap na sobrang saya sa kalooban. Nang mga oras na yon, nasabi nila at naamin ang pagkukulang nila. Ibinigay ni Peachy ang pangalan, address at number ni Dahlia sa kanyang ina. Labis naman ang sayang nararamdaman ni Arabella nang matanggap ito. Nais lang niyang manggaling kay Peachy ang pakiusap at malaman na rin kung seryoso ito sa pagtulong sa isang problemadong estrangherang babae. Halos 3 araw nang lumipas, naging busy ang dalawang magkapatid sa hotel at nagsimula kasi ang training ng mga new staff at gayon din ang kanilang training sa pagiging manager. Ngunit hindi maialis ang inis ni Yvette kay Peachy nang bigyan siya ng ilang reminders lalo na kapag kinakausap ito. Ma'am Cherry, nakakainis talaga yung kapatid mong yan.
Napagalitan tuloy ako ng senior manager ko dahil may nakarating daw sa inyong ina na sinagot ko daw si Ma'am Peachy. Pagsusumbong ni Yvette kay Cherry. Hayaan mo na, Manager Yvette. Pahihirapan natin ang babaeng yan. Paano naman po ninyo gagawin yun? May mga mata si CEO dito. Kumunot ang noon ni Cherry at maya-maya pa yung umiti ito na parang may naiisip na naman na kalokohan. Ako nang bahala. Mukhang napaka-interesting ng naiisip ninyo. Maganda talaga dahil magiging impyerno lang naman ang buhay ng Peachy na yan dito. Sa unang araw nila ay inassign sila na magkahiwalay na departments. Si Peachy ay sa housekeeping samantalang si Cherry sa front office naman. Naging mas komportable si Peachy dahil mas maganda kung malayo siya kay Cherry. Ma'am Peach, parang ang lalim naman po ng iniisip ninyo ah. Panghuling room na po natin to. Sabi ng isang room attendant niyang si Ana. Wala naman, iniisip ko lang kung kamusta na kaya si Nanay Dahlia. Hindi ko pa kasi alam kung nagawan ba ng paraan para makapasok siya rito. May problema kasi siya sa panlabas niyang kaanyuan. Alin po ba yon? Yung matandang babae po ba na may malaking scar sa mukha? Nagliwanag ang mukha ni Peachy sa kanyang narinig. Oo, nakita mo na ba siya? Nakita ko siya sa ibaba. Sa dami ng staff ng hotel, hindi mo talaga matatandaan. Pero na lang kung may mga ganyang kondisyon. Wow, excited na ako makita siya. Ang kaninang malungkot ay parang halamang nandiligan. Napangiti na lamang si Ana sa pagiging masigla ni Peachy. Ilang sandali pa ay biglang lumabas si Ana. Naiwan naman si Peachy habang chinecheck ang ilang sulok ng VIP suites. Dahil trainee nga siya ay hawak niyang isang checklist para walang makaligtaan sa sulok. Nang matapos niya sa pag-check, sakto naman ay nagbukas ang pinto. Kaya dali-dali siyang nagpunta roon para salubungin si Ana. Nanlaki yung mga mata niya nang makita ang isang lalaking nakasuot ng itim na mask at hindi katiwa-tiwala ang galaw nito. Napaatras si Peachy at binalata siya ng takot. Sino ka? Guest ba kayo? Hindi pa kasi pwedeng i-occupy ang suite na to. Nanginginig niyang sabi sa lalaki ngunit para itong bingi. Nilapitan siya nito. Ilang beses na napalunok si Peachy at kinalma niya ang kanyang sarili para makapag-isip ng maaari niyang gawin. Hoy, kung sino ka man ipapakulong kita. Pananakot niya ngunit hindi natinag ang lalaki. Maya-maya pa ay naalala niya ang alarm sa loob ng suite para sa kanilang mga staff na malalagay sa physical assault o abuse sa mga guests na may mga masamang binabalak. Ang kailangan lamang niyang gawin ay makalapit sa portrait na nakasabit sa gilid at pindutin ang alarm para sa security. Mabilis siyang tumakbo papunta roon. Hindi naman niyan pinayagan ng lalaki. Nahablot siya nito at parehas silang napahandusay sa sahig. Inunahan niya ang lalaki na makatayo at makagapang papunta sa pinto. Ngunit muli na naman siyang naabot ang lalaki. At halos matanggal na ang botones ng damit niya. Sinabunutan siya ng lalaki ngunit hindi pa rin siya nagpatalo dahil kahit papaano naman ay tinuruan siya ng self-defense at madalas ay pinapractice niya ito. Kaya nagulat na lang ang lalaki nang tsadyakan siya ng malakas ni Peachy sa may bandang kasalanan niya. Napihit ni Peachy ang pinto at nagawa niyang makalabas. Nagtatatakbo siya palayo sa lugar na iyon. Halos umalo ng dibdib niya sa kaba. Kaya kung sino na lang ang una niya nakita ay hinablot niya para humingi ng tulong. Sumalubong sa kanya ang napakabangong rosas na hawak nito. Tulong! May gastron! Gusto niya akong saktan! Nanginginig niyang sabi. Saan? Anong room? Ani ng lalaki. Napatingin siya sa mukha ng lalaki dahil pamilyar ang boses na to. Hindi na siya nagulat pa nang yakapin siya nito dahil ang lalaki ay walang iba kundi si Maurice. Ngunit naaalala niya ang kapatid niyang si Cherry na magagalit sa kanya. Tsak na kapag nakita siya nito nakayakap sa lalaki. Maurice, ano bang ginagawa mo rito? Aniya nang humiwalay siya kay Maurice. I was here to congratulate you. Pero wait, anong room yan para maitawag sa security? Ani ni Maurice. Pumunta sila sa vacant room at gumamit ng phone para itawag sa security habang si Peachy naman ay nanginginig pa rin habang nakaupo sa maliit na couch. Matapos ang phone call ay binalikan ni Maurice si Peachy. May ginawa ba siya sa'yo? Kailangan natin tong i-report sa pulis. Umiling si Peachy at pilit nang umiti kay Maurice.
No, hindi naman niya ako nasaktan. Nakatakas ako, agad. Bakit ba mag-isa ka kasi roon? Asan ang kasama mo? You're supposed to be with someone, hindi ka pwedeng mag-isa roon. Ani ni Maurice na puno ng pag-aalala. May kasama ako pero bigla siyang lumabas. Tinapos ko lang ang checking pero nagulat na lang ako nang may lalaki roon. Hey, Peachy. Mahina ngunit nararamdaman ni Peachy na may kakaiba sa tawag ni Maurice. Napatingin si Peachy sa lalaki, ngunit muli niya naalala ang kapatid niyang si Cherry. Okay na ako. Babalik na ako sa admin's office. Kailangan kong gumawa ng incident report. Tumayo siya at mabilis na humakbang palayo. Ngunit muli siyang hinabol ni Maurice at nahawakan ng kanyang kamay. Ngunit kinalas niya ito. I'm sorry, pero dapat si Cherry hinahanap mo. Hindi ako. Salamat, Maurice. Kapatid lang ang tingin ko kay Cherry. Matagal na rin naman ako nagpupunta sa inyo para makita ka pero lagi mo akong sinisimangutan. Please, pumunta ka sa birthday party ni Mom. Gustong-gusto ka ng kapatid ko at hindi magandang makita niya tayong magkasama. Hindi kami close ni Cherry kaya ayoko mag-isip siya ng kung ano. Sige, pupunta ako bilang pasasalamat sa araw na to. Lalabas na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwan noon si Cherry at si Anna. Agad na tumaas ang kilay ni Cherry nang makita kung sino ang kasama ni Maurice sa kwartong iyon. Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba may lalaking nanakit sa'yo? Si Maurice, bakit mo siya kasama rito? Ani ni Cherry. Siya ang nagdikta sa akin. Sige, iwan ko na kayo. Iniwasan niya ang mapanuring mata ni Cherry at mabilis na iniwan ang dalawa roon. Ayaw yung magkaroon pa sila ng panibagong problema. Agad namang sumunod kay Peachy si Anna. I'm sorry, Ma'am Peachy. Iniwan kita ron. Ipinatawag kasi ako ni Manager Yvette tapos wala naman palang gagawin. Nakalimutan niya raw yung iuutos niya sa akin. Paliwanag ni Anna. Pinatawag ka ng Yvette na yon? Tapos si Cherry, saan siya galing? Bakit kayo magkasama? Magkasama sila ni Ma'am Cherry. Tapos maya-maya nung may tumawag sa kanya, bigla na lang siyang tumawa. Tumawa? Opo, pinalabas pa na kasi nila ako. Kumunot ang noon ni Peachy at napatingin kay Anna. Tara sa control room. Pag-aaya ni Peachy kay Anna. Po, pero okay lang po ba kayo? Sinaktan po ba kayo ng lalaki? Hindi nga ako masasaktan ng basta-basta dahil marunong naman ako ng self-defense. Pagmamayabang ni Peachy kay Anna. Naku, buti na lang po. Nagpunta sila sa control room ngunit nakasalubong nila si Manager Yvette. Napatingin siya sa manager na iyon ng masama. Oh, anong ginagawa mo rito, Miss Peachy? Hindi ba dapat ay nasa klinik ka? Hindi ako nasaktan ng lalaki. I think siya ang napuruhan ko. Hindi ko lang alam kung makakapag-anak pa yun. Pagmamayabang ni Peachy. Napansin niya ang pagbabago ng itsura ng mukha ni Yvette. Bakit mo naman gagawin yan? Paano kung makapatay ka ng guest? Makapatay? Di palilibing ko siya dahil sa awa ko. Marunong ako ng self-defense kaya swerte lang niya kung mapatay niya ako nang di lumalaban. At saka, bakit ka naman biglang nag-aalala sa lalaking yun? Hinaras niya nga ako, diba? Imposible ka talaga. Napakasama ng ugali mo. Mas masamang ugali ng magplano sa akin ng masama. At siyak na may kahahantungan sa kulungan o sa libingan. Kaya tumabi ka na dahil may titingnan ako sa CCTV. Nagmamadaling umalis si Yvette na para bang nag-aalala. Pumasok si Peachy at Anna sa control room. At sinilip ni Peachy ang lahat, ngunit wala siyang nakitang footage ng oras ng insidente dahil naka-disable ang camera doon sa hallway. Mukhang naunahan na siya ni Yvette. Naikuyom niya ang kanyang kamay dahil sa inis. Alam niyang kagagawa niyo ng kapatid niyang si Cherry at nagawang gamitin ng isang mahinang manager na uhaw sa promotion. Hinayaan at pinalampas iyon ni Peachy. Hapon na rin at malapit nang matapos ang duty kaya maaari niya nang bisitahin si Nanay Dahlia. Nakita niya itong naglalampaso sa first floor at masaya niya itong nilapitan at gana na lang ang pagliliwanag ng mukha ng matanda. Nay Dahlia,
Mahina ngunit masayang tawag ni Peachy sa matanda. Oh, Madam Peachy, kamusta ka po? Salamat nga po pala sa kabaitan ninyo. Pinagbigyan po ako ng HR na makapasok dito sa prestiyosong hotel na pagmamayari ninyo. Mabilis siyang hinilang matanda sa isang gilid. Naku, iilan lang po nakakaalam na anak po ako na may-ari. Andito po kami sa training namin as managers. Iha, bakit naman? Ayaw mo pa noon na hindi ka susungitan ng mga staff dito? Okay na po sa akin ang ganito. Ayoko po sa special treatment na yan. Kayo nga po nakakagulat dahil alam niyong anak kami ng may-ari. Namilog ang mata ng Dahlia dahil sa sinabi ni Peachy. Walang mga picture o pagpapakilalang naganap noong recruitment day. Bago kasi ako nag-apply at pumunta rito ng recruitment day, pinasearch ko sa anak ko ang Heavens Hotel. May isang article ron. Maaaring napanood po ninyo ang video ko. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa isang lasinggerang anak ng may-ari? Pero masaya po ako dahil pinag-start po nila kayo rito. Huwag mo nang isipin yon. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kinausap mo ang mami mo, no? Ayos na ba kayo? Napangiti si Peachy at napangiti sa kanyang pambisig na relo. Marami po akong ikukwento sa inyo pero mag-out na po muna kayo dahil ililibre ko pa kayo ng dinner. Ay, wag na. Siguro kape na lang sa tapat pero mahal dyan. Wag na iya. Nako, hindi po ako papayag. Alina po kayo sa baba. Ihintayin ko po kayo sa parking. Makatapos mag-out ay dinala ni Peachy si Dahlia sa katapat na coffee shop. Nako, ang mahal dito. Tinulungan mo nga ako makapasok sa hotel ninyo. Ililibre mo pa ako rito. Nako, normal na kape lang ako. Wala pong problema yon ay Dahlia. Ako nga pong tinulungan ninyo eh. Pinalakas po ninyo ang loob ko para kausapin ng mommy. Sa totoo niya, nahihiya po kasi ako kay mommy dahil marami po ako naging kasalanan. Pero naging daan po iyan para mag-aayos kami. Sandali lang po kukunin ko lang po yung order natin. Naramdaman ni Arabella ang init ng kamay ng kanyang anak nang bahagyan itong pisilin ng kanyang kamay. Alam niyang magdududa ito dahil malambot ang kanyang kamay kaya agad niyang kinalas ang kamay niya. Naku, marumi ang kamay ko, nakakahiya. Pagsisinungaling niya. Huwag na po kayong mahiya, ituring na po ninyo ako anak. Kinuha ni Peachy ang isang maliit na chocolate cake at inilagay sa harapan ng matanda. Nagliwanag naman ang mukha ng matanda, lalo na nang sindihan niya ang kandila. Para po ito sa pagkakatanggap po ninyo. Sa inyo po ito. Wish ko po sa inyo ay makatapos ang dalawa po ninyong anak at mabawasan ang mga alalahanin ninyo biglang magulang. Salamat anak. Wala pong anuman. Sana po magustuhan ninyo ang paboritong cake ni Mom. Paborito ng mommy mo to? Opo. Pero simula po nang mabisi siya sa negosyo, ay hindi na po namin nagagawang lumabas at kumain. Malungkot na kwento ni Peachy. Malupit ba siya? Lagi ba siyang galit sa'yo? Tanong ni Dahlia. Ngunit iniwas niya ang tingin kay Peachy dahil sa tanong na tsak na masasaktan siya sa maririnig niya. Naku, hindi po. Mabait po si mommy. Busy lang po yan sa negosyo. Tapos, nitong mga nakaraang taon, ay napagalit ko siya sa school grades ko. Tapos recently lang, napahiya ko siya. Ang hotel dahil pumasok ako sa hotel ng lasing at nagwawala. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit naman pumasok ka ng lasing? Dahil sa Green Fairy po, matapang na inumin yun eh. Hindi ko na alam ang nangyari sa akin. May nagbigay kasi sa akin ng isang kupeta para raw po i-congratulate po ako nun dahil mataas po ang rating namin sa isang review. Hindi ko naman po lubos akalaing delikado po palang inumin yun. Nasira ko po ang image ng hotel dahil ako po ang anak na may-ari, lasing at nagwala po. Naku, lalamig na po ang kape natin. Walang ginawa ang mommy mo about doon? Hindi na po niya tinanong o inalam kung bakit po ako naglasing nun eh. O kung sino man ang nagbigay ng inumin sa'yo. Basta nagalit lang siya dahil napaka-irresponsable ko raw po. Dahil uminom daw po ako bago mag-duty. Hindi ka ba nagalit sa mommy mo dahil ganun siya sa'yo? Hindi naman po. Pagod siya at alam kong minimaintain niya ang magandang image ng hotel. Inako ko po ang kasalanan na yun pero
Hindi ko na siya makausap ng maayos dahil lagi niya kami nahuhuli ni Cherry na nagbabangayan. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataong makapili ng isang ina, pipiliin mo pa rin ba ang mommy mo? Ngatal at malungkot na sabi ni Dahlia. Umiling si Peachy at matabang na ngumiti. Hindi po, mabait po si mommy. At alam ko pong mahal niya kaming magkapatid. Naku, ang dami ko na pong naikukwento sa inyo. Malamig na po ang kape natin at yung cake po ninyo. Oo nga, masarap ka kasing magkwento. Siya nga pala, bakit hindi mo ako hatian dito? Masarap ang may kahati sa cake. Naku, para po kayo si mommy. Gusto po ay sabay kaming kakain ng paborito niyang cake. Ay, ganun ba? Gusto ko kasi yung kasalo ang anak ko kung ano man ang nais kong kainin. Nagsimula silang kumain na magkasabay. Nang mga oras na yon, pinigil na Arabella ang kanyang luha dahil sa pinagdaanan ng kanyang anak. Ngunit napahinto siya na magpatuloy sa pagkukwento si Peachy. Tsaka thankful po ako dahil hindi ako hinayaan ni mommy na masaktan. Oh, bakit naman? Kasi po sabi sa akin ni mommy na wag ko raw po hayaang masaktan. Kanina po kasi sa hotel may gustong manakit sa akin. Nabitawan ni Arabella ang kanyang hawak na kutsara. Napalunok siya at walang kaabog-abog na nagtanong. Ano nangyari? Po? May pumasok po sa suite kanina eh. May takip po ang mukha niya at nakaitim po siya. Inatake po niya ako. Hindi ko po napindot agad ang alarm. Pero buti na lang at hindi ko po tinigil ang self-defense training ko kaya napuruhan ko yata yung lalaki. Baka hindi na nga po yun magkaanak eh. Natawa si Peachy ngunit nagulat siya sa inisyal na reaksyon ng matandang kaharap. Hinawakan ang kanyang kamay at puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Nay, ayos lang po ako. Sigurado po na may magtatanda na po sa gumawa nun. Tawagan mo ang mommy mo para malaman niya ang tungkol dyan. Kahit ako'y mag-aalala dahil sa nangyari. Opo, pero gusto ko pong sabihin sa kanya kapag napatunayan ko na po kung sino ang gumawa sa akin ng ganon. Ayoko rin po kasi siyang bigyan ng alalahanin dahil nasa business trip pa siya ngayon. Puro gulo na lang kinasasangkutan ko. Walang magulang ang isasantabi ang kaligtasan ng anak para sa negosyo. Nako, ang tapang po pala ninyo. At ang firm magsalita. Anak, paano na lang kung may nangyari sa'yo? Ayos lang naman po ako. Mabuti na lang na makalabas po ako ay nakasalubong ko po si Maurice. Siya po ang nag-report sa front office kaya wag na po kayo mag-alala. Ayos naman po ako. Hindi na nagsalita ang matanda dahil hindi na siya makapagpigil ng mga sandaling yon at baka malantad pa kay Peachy ang tunay niyang pagkatao. Nagpaalam na si Dahlia kay Peachy matapos silang kumain. Tumanggi ang matanda na magpahatid, mabuti na lang ay may tumawag kay Peachy, kaya dali-dali itong umalis. Nang gabing yun ay hindi na makatulog si Arabella, kaya nagsali ng wine si Laura para sa kanilang dalawa. O ano, dadalawin mo na ba si Peachy at Cherry sa hotel bilang sa Arabella? Hindi ka na matahimik eh. Ramdam ni Laura ang pag-aalala ni Arabella sa anak. Sino naman ang hindi mag-aalala? Muntik nang mapahamak si Peachy kanina habang ako naman ay abala sa paglalampaso. Mabuting at nag-open up na sa'yo ang batang yon. Oh, eto na naman tayo sa tanong ko. Anong plano mo? Seryoso ang tanong ni Laura. Kung babalik ako rin bilang Arabella, ay tsak na wala din namang mangyayari. Surface lang makikita ko. Laging siyang idinidiin ang sitwasyon. Ang tanga-tanga ko. Sana naging mabuting ina ako at hindi ko hinayaang maging ganito ang sitwasyon ni Peachy. So, ipagpapatuloy mong papanggap mo bilang si Dahlia. Tumango si Arabella at nilagok ang wine na ibinigay ni Laura. Oo, pero hindi ko nahahayaang masaktan ng anak ko. Babantayan ko ang mga anak ko. Susuportahan kita sa mga desisyon mo. Salamat, Laura. Sumapit ang kaarawan ng ina ni Maurice. Nanatili si Maurice sa entrada ng mansyon para makita ang pagdating ni Peachy. Ngunit kahit anong hanap niya ay wala roon ng babae. Naisip niyang tawagan ito ngunit nakaramdam siya ng kung anong takot. Takot na hindi siya man lang makatanggap ng reply. Ilang sandali pa ay dumating na si Cherry suot ang napakagandang evening gown. Kasama nito ang kanyang ama at agad naman siya nito nakita. Hindi niya na maitatangging may gusto ito sa kanya.
Marie, sorry natagalan ako. Ang hirap kasing maging perfect para sa okasyong to. Kumunot ang noon ni Cherry nang hindi siya pansinin ni Maurice at tinignan kung may nasa likuran ba niya. Hey Maurice! Muling pagtawag ni Cherry. Noon lamang siya napansin ni Maurice. Good evening Cherry, Tito Armando. Tinungan lamang ito ni Armando at pumasok na sa loob. Samantalang si Cherry ay naiwan roon sa tabi ni Maurice. Ano ba Maurice? Kanina ka pa palingalinga dyan. May hinihintay ka ba? Ikinawit ni Cherry ang kanyang kamay sa braso ni Maurice. Si Peachy, hindi mo ba siya kasama? Ano? Yung babaeng yon? Nako, huwag kang magpabilog sa babaeng yon. Marami na siyang kausap na lalaki sa room niya. Hayaan mo na yun, malamang may cut-date yun ngayong gabi. Muntik na akong mabuntis yun eh. Mabuti na lang at ani ni Cherry, ngunit hindi niya ituloy nang makita niya si Peachy na naglalakad palapit sa kanila. Muling napasimangot si Cherry nang maramdaman niyang inalis ni Maurice ang kamay niya nakakawet sa braso nito. Wait, Cherry. Bulong ni Maurice bago nito pinuntahan si Peachy. Tinaliman niya ng tingin ng dalawa at naiinis sa pumasok sa loob. Dahil hindi man lang pinansin ni Maurice ang paninira niya kay Peachy. Samantala, hindi pa nakita ni Peachy na naroon ang kanyang kapatid. Tanging si Maurice lamang ang nakita niya. Nakangiti naman si Maurice habang papalapit sa kanya, kaya iniwas niya ang kanyang tingin dahil nakakailang ang mga titig na to. Hi Peachy, akala ko hindi ka na darating. May isang salita naman ako Maurice. Tinatanong ko na malaking utang na loob ang araw na yon. Siya nga pala, may dala akong gift for your mom. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. Naku, wala kang dapat ipag-alala. Hindi mapili si mom. Halika, ipapakilala kita sa kanya. Matutuwa yon. Naku, nakakahiya. Siguro kapag malapit na lang matapos ang party. Okay? Nagsimula na ang party. Napakaraming bisita, ngunit walang inestima si Maurice ni isa maliban kay Peachy. Dahil mahiyain si Peachy ay dinala siya ni Maurice sa itaas sa may terrace. Nakapagkwentuhan at tawanan siya dito. Akala ko buong gabi lang tayo magsusungitan. Biro pa ni Maurice. Masungit pa talaga ako? I'm sorry kung lagi kitang sinusungitan. Yes, sobra. Nakakatakot ka nga eh. Parang naka-angry mode palagi. Angry mode pala ah. At sabay sila nagtawanan na parang sila lang ang tao roon. Ngunit hindi matatapos ang gabing yun na hindi gumagawa ng eksena si Cherry. Nakatanggap ng message si Peachy galing kay Cherry. Nabakas ang pag-aalala nito matapos basahin iyon, kaya nagpaalam siya kay Maurice. Maurice, bababa lang ako, need ko kasing tawagan si mom. Sasamahan na kita. Huwag na, babalik din naman ako. Need ko lang nakamustahan si mom. Nahilo raw after ng meeting. Napatango na lang si Maurice at dire-diretso naman si Peachy na bumaba. Humahanap siya ng walang masyadong tao kaya napadpad siya sa malapit sa pool. Denial niya ang number ng kanyang ina ngunit bago pa man niya napindot ang button ay may biglang tumulak sa kanya at nalaglag siya sa pool. Dahil sa pagkabigla ay hindi siya agad nakabuelo. Bumagsak siya sa tubig at sa pag-angat ng ulo niya ay naroon si Cherry at nakatayo at pangiti-ngiti. I'm sorry, dear sister. Hindi ko na matik ang pagiging malandi mo. Ang layo ng kusina para kumuha ng asin. Kaya dito na lang sa tubig. Baka sagaling mahugasan ang kakatihan mo. Sa halip na magalit o sayangin ang kanyang bibig, ay umahon si Peachy sa tubig. Lumakad siya papalapit sa kanyang kapatid. Kung malandi ako, ikaw naman may sungay. Pero bahagang buntot sa kaduwagan na kailangan mo pang tumira patalikod. Hindi mo kaya ako subukan habang nakaharap ako? Paghahamon ni Peachy. Akala mo hindi kita kaya? Then try me. Slap me or punch me. Paghahamon ni Peachy. Hinahamon mo talaga ako, no? Ngumiti lamang si Peachy at nainis naman si Cherry. Kaya sinampal niya ang kapatid. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Cherry, nasalag na at nahawakan ni Peachy ang kamay nito. Ano pang kaya mong gawin maliban sa ipahamak ako sa hotel? Don't worry. Kapag uuwi si mom, ipipresenta ko lahat ng ebidensya ko. Tingin mo ba tahimik lang ako at hahayaang gawin ang lahat ng gusto mo?
Matalim ang tingin ni Peachy sa kanyang kapatid, kaya napaatras si Cherry. Bitaywan mo nga ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Sa dami ng naging atraso mo, baka nga wala ng pangalan mo sa last will ni Mom. Ani Cherry. Last will? Pati ba naman yan iniisip mo na? At bakit naman hindi? Si Dadang tumulong kay Mom para maging matatag. Tatag o tagawaldas? Abat sumusobra ka na? Napansin ni Peachy ang paparating na si Maurice kaya hinayaan niyang masampal siya ni Cherry. Dapat lang sa'yo yan. Hawak-hawak ni Peachy ang kanyang pisngi, tumulo ang kanyang damit. Peachy! Sigaw ni Maurice. Napalingon si Cherry at hinarang ang papalapit na si Maurice. Maurice! Pinagsalitaan niya kasi ng masakit ng dad ko kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Maurice, look at me. Cherry, tingin mo ba magugustuhan ko ang tulad mo? Hindi ako magsisettle sa isang babaeng hindi na nga niya kayang galangin ng sarili niya. Pati ba naman ang sarili niyang kapatid ay pinagmamalupitan? Pero Maurice, alam mo naman ang ugali niya, diba? Nagkalat ang videos niya online, mga articles tungkol sa kanya. Sa mga hindi kilala si Peachy, maaaring ka panay-paniwala. Pero alam mo naman ang totoo na hindi ganon ang kapatid mo. Mariing sabi ni Maurice. Nilagpasan ni Maurice si Cherry at pinuntahan si Peachy. Hinubad ng lalaki ang kanyang coat at ipinasuot kay Peachy. I'm sorry Maurice, uwi na lang ako. Ihahatid na kita. No need, kaya ko na mag-isa. Hindi pumayag si Maurice na umuwi na mag-isa si Peachy. Ngunit hindi ito umuwi sa kanilang mansyon. Bagos ay sa kanyang condo unit na kailan lang niya nabili. Hindi ka ba sa mansyon nakatira? After that incident sa hotel, nag-decide akong bumili ng condo para dito na umuwi. Hindi na healthy kung magsama pa kami ni Cherry sa iisang bahay. Isa pa, wala rin naman si Mom. Hindi ako komportableng kasama sila. That's good. Yes, dapat noon ko pa ginawa to kung di lang tutol si Mom. Pero kapag umuwi siya, ipapaliwanag ko naman ang lahat sa kanya. I'm sorry, Maurice. Hindi kita mapapasok sa itaas, ha? May pagka-conservative ako, eh. Ayos lang. Lalo tuloy ako magpupumilit na ligawan ka. Wala namang masama kung ikaw magiging pangarap ko. Hindi na nakapagsalita si Peachy dahil sa pag-init ng kanyang pisngi. Bumaba siya ng kotse at nagpaalam na sa lalaki. Hindi niya na ito nilingon dahil nahihiya rin siya rito. Nang gabing yun ay hindi niya malaman kung anong posisyon sa paghiga para dalawin siya ng antok. Hindi maalis sa isip niya ang mga tingin at mga sinabi ni Maurice. Kinilig ka naman. Baka pinibilog lang ng lalaki yun ang ulo mo. Naniwala ka naman. Lahat yun ay dahil gusto ko niyang mapabilang sa mga babaeng umaaligid sa kanya. Bulong niya sa kanyang sarili. Pinikit niya ang kanyang mga mata para ipahinga ang mga iniisip. Ngunit bigla na lang siyang napadilat nang merong mag-notif sa kanyang telepono. Inabot niya iyon at bumungad sa kanya ang mga picture ni Yvette at ng boyfriend nito ng araw ng insidente. Nasa ospital ang boyfriend nito. Napangiti siya at sinave ang mga pictures. Sabi na nga ba, ngayon magdudusa ka dahil hindi ka na magkakaanak pa sa lalaking yan. Bulong ni Peachy. Kinabukasan sa hotel, hindi mapakali si Yvette habang hinihintay si Cherry. Ngunit sa halip na ito ang makita ay si Peachy ang dumating na may pangiti-ngiti pa sa kanya. Oh, anong hiningiti-ngiti mo dyan? Ani Yvette. Nilapitan niya si Peachy at hinawakan ang braso nito. Ngunit matapang na kinalas ni Peachy ang kamay ni Yvette. Bitawan mo nga ako. Kamusta nang lagay ng nobyo mo? I hope he gets well and gets out of the hospital without any complications. Paano mo nalaman ng tungkol kay Marvin? Anong ginawa mo sa kanya? Mas tinarayan pa ni Peachy si Yvette at nakuha pa nito ang pagsalikupin ng kamay habang tinatarayan si Peachy. Ako, may ginawa. Hindi ko kilala ang boyfriend mo, Manager Yvette. But I know what he did to me. Kasi pagkatapos niyang lumabas sa ospital, ay sa kulungan naman siya pupulutin. Nanlaki ang mga mata ni Yvette sa kanyang narinig. Ma'am, Peachy, kung galit ka sa kapatid mo, huwag mo kaming idamay. Oh, talaga lang ha? Huwag idamay? That's lame, Miss Yvette.
Ang alam niyo kasi, ay galit sa akin ng nanay ko kaya naniniwala kayo kay Cherry na pwede na ninyo akong gawa ng kung ano-ano, tulad ng ipahiya o harasin. Hindi niyo ba naisip na pwede rin kami magkaayos? Hindi ko alam ang pinagsasasabi mo kaya pwede ba tigilan mo ako? Tigilan mo ang boyfriend ko. Ano ba kasing pinangako sa'yo ni Cherry? Promotion? Pera? Bahay? For your information, wala siyang pera at sapat na kapangyarihan para gawin ang mga yan. Tagapagmana pa rin naman siya at sa kanyang pabor ng CEO. I see, kaya okay lang na gawin ninyong mahirap ang buhay ko rito. Okay, that's fine. Matapos sabihin ng bagay na yon ay umalis na rin si Peachy. Ngunit naiwang kumakabog ang kaba si Yvette. Nasaan ka na ba, Miss Cherry? Ngunit hindi dumating si Cherry ng araw na iyon, kaya hindi nagkaroon ng sakit ng ulo si Peachy. Inilipat si Peachy sa front office at mas lalo niyang inobserbahan ang flow ng duties ng bawat departments. Tuwing break naman ay kasama niya si Nanay Dahlia at sabay silang kumakain. Iha, hindi ba magagalit ang mommy mo kung palagi tayong magkasabay na kumakain? Naku, hindi po. Mabait po si Mommy Arabella. Soon po, ipapakilala ko po kayo sa kanya at sabay po tayong kakain ng chocolate cake. Sana'y maging mabait sa akin ng nanay mo at hindi isipin na pineperahan kita o dinidiktahan para maging maayos ang buhay ko rito. Naku, hindi po. Ako nga pong umuubos ng ulam ninyo. Ang sarap po pala nitong ginataang laing na luto po ninyo. Tsaka parang nanay ko na rin po kayo eh. Gusto mo pala yan. Sana nilutuan kita sa mansyon. Nadala si Arabella sa kanyang anak. Hindi niya napansin na kausap niya ito bilang si Dahlia. Nilutuan po? Ang ibig kong sabihin kung papayag naman ng mommy mo ay lulutuan ko kayo sa mansyon. Sigurado po ako magugustuhan to ni mommy. At kayo rin po, sigurado magkakasundo po kayo. Sabi ni Peachy. Pinagpawisan si Arabella ng mga oras na yon at ang buong akala niya hindi niya malulusutan iyon. O sige Iha, babalik na ako sa pagdininis ha para naman makarami ako ng task ngayong hapon. Nako, ang sipag po ninyo, kailangan po namin ng masisipag na tulad ninyo. Sabi naman ni Peachy. Matapos yon ay bumalik na sila sa hotel. Napahinto sila sa lobby at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Peachy nang nakita niya si Amado na may kasamang babae at pasakay ito ng elevator. Tito Amado? Bulong ni Peachy. Sinanda ni Arabella ng tingin ng direksyon kung saan nakatingin si Peachy at nakita niya nga si Amado na may akbay-akbay na babae. Ibinalik niya ang tingin kay Peachy at nakita niya ito nakasimangot. Galit na galit. Mabilis niyang pinigil si Peachy sa maaaring gawin nito. Iha, napakasakit ng tiyan ko. Pwede mo ba akong samahan sa klinik? Please, Iha. Po? Sige po. Pansin ni Arabella ang pamumula ni Peachy dahil sa galit nito kaya niisip niyang magpanggap na masakit ang tiyan para malayo ito sa iskandalong maaaring mangyari. Bago pa sila makarating ng klinik, hinila niya si Peachy para umupo saglit. Nay Dahlia, pumasok na po kayo para ma-check po ang pananakit ng tiyan po ninyo at mabigyan po kayo ng gamot. Pag-aalala ni Peachy. Ayos na ako anak. Mukhang maganda yung paglalakad, natunawan na. May edad na rin kasi ako, siya nga pala. Bakit ka naman nakasimangot kanina sa lobby? Mabuti naman po. Okay na pong pakiramdam po ninyo. Nagpakawala ng hangin si Peachy at napahawak sa kanyang sindido bago sagutin ang panguling tanong ni Dahlia. Nakita ko po kasi ang stepfather ko. May kasamang babae. Papaakyat sila sa elevator. Kung hindi po ninyo ako pinigilan ay baka inakyat ko na po at iniskandalo ko na sila. Siguro po matagal niya nang niloloko si mommy. Naku, mabuti na lang at sumakit ang tiyan ko. Ipapahama ka lang ng mga nasa paligid mo. Siguro gusto ka nilang gumawa ng mga bagay na ikasasama mo. Ang gulo po ng pamilya ko, no? Hindi po kami magkasundo ni Cherry at naiipit po si mommy sa gitna. Tapos nakita ko pa po si Tito na may kasamang babae. Inaplos ni Arabella ang likod ng kanyang anak. Walang perpektong pamilya. Lahat may kapintasan. Kung totoo mang niloloko ng stepfather mo ang mommy mo, maaaring alam niya na yon.
Naghihintay na lang siguro siya ng pagkakataon, no? May mga bagay na inuuna kasi mas importante yung pag-ukulan ng pansit. Para kasi sa aming mga nanay, hindi na namin inaalala ang mga asawa namin. Mas inuuna namin ang mga anak namin. Pero nay, dapat tinatanggal niyo sa buhay niya yung mga ganyang klaseng lalaki. Gusto ko nga akong tawagan siya ngayon at isumbong ang pinagagagawa ng asawa niya. Maniniwala kaya ang mami mo? Pero kung may ipipresenta kang ebidensya na may kasamang babae talaga ang asawa niya, nang sa gayon ay matulungan mo siyang magdesisyon ng tama. Parehas na nagliwanag ang mga mata ng dalawa na para bang may naisip na plano. Tama po, pero kakailanganin ko po ang tulong ninyo. Ano bang binabalak mo? Siyempre naman tutulungan kita. Aalamin ko po kung anong suite sila nag-o-occupy. Kayo naman po ay papasok para may kuhanin kunyari para kuhanan sila ng pictures. Sige nak. Bumuo sila ng isang plano at ang nais silang gawin ay maaktuhan si Amado kasamang babae sa suite. Inalam ni Peachy kung nasa ang room nga si Amado at nang makuha niya ang room ay pinuntahan niya si Dahlia para isagawa ang plano nila. Dala ang cleaning cart ay pinuntahan niya ni Dahlia. Ang anak ko nang gumawa ng paraan para maaktuhan ka sa pinagagawa mo. Nagising na ako. Pero bakit hinayaan kong maging tanga-tangahan sa mga kalokohan mo? Bulong ni Arabella habang nire-ready ang telepono ni Peachy. Tumawag si Peachy sa suite na kinaroroonan ni Amado at ang nakasagot ay ang babaeng kasama ni Amado. Hello? I'm sorry po for the inconvenience. May naiwan po kasing dirty towels ang room attendant namin. Ano bang klaseng service meron tong hotel ninyo? Puro tamad ba ang mga attendants dito at pati mga dirty towels ay iniiwan? Naku ma'am, ngayon lang po nangyari ito pero pagbuksan na lang po ninyo yung janitress namin dyan sa labas para makuha niyang maruruming towels. Thank you po. Ano pa bang magagawa ko? O siya, basta bibigyan ko kayo ng mababang rating. Kairita? Ano yung babae sa kabilang linya sabay baba ng telepono. Pinagbuksan ng babae si Dahlia, ngunit sa halip na patuloyin siya ng babae, nagsusumigaw ito. Pangit! Honey, ang pangit ng babaeng to, oh. Pagsusumigaw ng babae. Maya-maya pa ay dumating naman si Amado na nakatapis lang pag ibabang parte ng katawan at parang kalalabas lang ng shower dahil basa pang upper body nito. Hindi na nakuhang gumawa ng hakbang ni Arabella, basta na lang niyang napindot ang video ng phone. Ludwina, what's going on here? Kasi naman ang pangit ng babaeng yan, no? Tinakot ako. Matapos sabihin ng babaeng yon, ay binalingan ni Amado ang babaeng kanyang nasa harapan. Binasa ni Amado ang nameplate ni Arabella. Hoy, Dahlia, right? Hindi pwede mga ganyang mukha rito. Tingnan mo, tinakot mo ang girlfriend ko. I'm sorry, sir. Sige po, tutuloy na po ako. Ani Arabella, tumalikod na rin siya. Mabilis na tinalikuran ni Arabella ang dalawa. Ngunit mas lalo pa siya natauhan ng Marinia kung paano humagikik ang babae sa ginawa ng kanyang asawa. Hey, alika na sa loob at ituloy na natin ang ginagawa natin kanina, sabi ni Amado. Sige na nga. Di ba hotel niyo to? Baka makita tayo ng anak at asawa mo. Don't worry, she's not here. As for Cherry, alam niya. At tanggap ka naman niya. Tanggap niya kung kanino masaya at satisfied ang daddy niya. Malakas iyon at dinig na dinig ni Arabella. Nais niya nang maiyak ng mga oras na yon. Ngunit pinilit niyang maging malakas dahil sa anak niyang si Peachy. Nang matapos ang ilang oras ay pinuntahan na ni Peachy si Dahlia para alamin kung may nakuhanan ba itong ebidensya. Ngunit nanlalata si Dahlia sa isang gilid na makita si Peachy. Nay, masakit po ba ang tiyan ninyo? Sabi na nga po dapat po pumunta muna tayo dun sa clinic. Hindi naman. Nalungkot lang ako dahil hindi ko nakuhanan ng picture ang magaling mong stepfather. Kinuha ni Dahlia ang telepono at binigay kay Peachy. Okay lang po. Siguro po hindi pa ready si mommy na malaman ng mga bagay na to. Pasensya na po kayo at kayong humarap sa mga tao na yun, ha? Ayos lang naman. Siguro ay nasasaktan lang ako para sa mommy mo. Siya nga pala, ito yung telepono mo. Hindi kita natulungan. Wala po yun. Malapit na po tayong umuwi kaya sabay na po tayo. Tara po muna sa cafe, sa tapat para naman po makapagkape po tayo.
Matapos ang oras ng trabaho ay nagpunta si Peachy at Dahlia para kumain ulit ng chocolate cake at uminom ng kape. Kamusta po kayo? Parang na-drain po ang energy ninyo ah. Kaharap ko ng chocolate cake kaya ayos na ako. Namimiss ko na po talaga si Mom. Pinapaalala niyo po siya lagi sa akin. Mahalin mo ang mommy mo dahil siya na lang natitira mong pamilya na maaaring maging sandalan mo. At sana magising na siya sa mga kalokohan ginagawa ng asawa niya. Opo, mahal na mahal ko po si mommy at ayoko po siyang nasasaktan ng ganito. Naghiwalay na rin sila ni Dahlia matapos na lang kainin ang kanilang order. Nang makauwi si Arabella, hindi niya na nagawa pang magtanggal ng prosthetic sa mukha. Nagsalin siya ng alak na ikinagulat ni Laura. Oops! May nangyari bang hindi ko agad nasagap? Alam na ba ng mga batang nagpapanggap ka? Hindi pa. Pero alam na ni Peachy na niloloko ko ni Amado. Oh? Paano? Dinala ni Amado ang babae niya sa hotel. Hindi na siya natatakot na malaman ni Peachy at Cherry ang scandalous affair niya? Alam daw ni Cherry ang kalokohan ng daddy niya. Ngunit wala si Cherry kanina. Si Peachy lang ang nandun. Ani Arabella habang sinisimsim ang alak. Ay napakatarantado talaga. Anong ginawa ni Peachy? Inaway ba niya si Amado? Ikaw, anong ginawa mo? Pinigilan ko si Peachy sa maaari niyang gawin. Ayokong saktan siya ni Amado at takutin. Ako lang bahala sa kanya. Ipapa-freeze ko ang lahat ng cards niya. Hihintayin niya ako sa bahay para isampal sa kanya ang annulment papers namin. Wala nang pinalagpas na sandali si Arabella. Tinawagan niya ang abogado niya at sinabi ang kagustuhan niyang maipa-annul ang kasal nila ni Amado. Ipina-forward niya na ang mga ebidensya na matagal niya ng hawak. Nagpakawala ng hangin si Arabella habang kaharap si Laura. Susuportahan kita hanggang huli para sa ikakasaya ng kaibigan ko. Willing akong gawing lahat para sa'yo. Salamat. Pero gusto ko munang magtagal pa bilang Dahlia dahil gusto ko pang makita kung gaano ba katapang ang anak kong panganay. Ikaw ang bahala. Kinabukasan, hinintay ni Dahlia si Peachy na dumating para ibigay ang ginawa niyang bibingka. Ngunit hindi ito pumasok at napilitan siya magsimula na sa kanyang trabaho. Nasa lobby noon si Dahlia. Naglilinis nang mapahinto siya dahil narinig niyang magsisisigaw si Cherry. Nais pa niyang batiin at ngitian ngunit galit na ito. Hoy! Pangit! Di ba tinanggihan ka na naming tanggapin dito? Pero ma'am, ngayon din umalis ka na rito. May nagko-complain sa guest na nakarating sa akin dahil natakot daw sa pagmumukha mo. Hindi na nagawa magsalita pa ni Dahlia dahil wala siyang maapuhap na salita para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hanggang sa dinuro-duro na siya ni Cherry at mapaluha siya. Nabasa ang prosthetic ng luha niya kaya hinawakan niya ito at yumuko dahil maaari itong matanggal. Dumami ang mga naroon at nakita nila kung paanong ipinahiya ni Cherry ang kawawang si Dahlia. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako naiintindihan? I said, you're fired! Sigaw ni Cherry. Maya-maya pa dumating si Peachy at pumagitna kaya lalang nagalit si Cherry. Oh, my dear sister na feeling pabida. Ano na naman ang gagawin mo rito? Anong kaya mong gawin para masabing karapat-dapat kang maging tagapagmana nitong hotel? Ipagtatanggol mo ba ang bangit na yan? Oo, bakit? Hindi ba dapat magpasalamat ka sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila hindi makakasabay sa mga sikat na hotel ang hotel na to? Pero may guest na nag-complain na natakot siya sa mukha ng babaeng yan. Anong aksyon ang gagawin mo? Sino bang babaeng yan? Yun bang kasama ng daddy mo dito kahapon? Yung kerida ng katawan lang ang maganda? Paano mo nalaman? Huwag kang mag-alala. Kasi na-record ni Nanay Dahlia kung paanong lokohin ng dad mo ang mommy ko. Dahil susugurin ni Cherry si Peachy ay pumagitna si Dahlia para hindi magdaop ang dalawa ngunit naitulak siya ni Cherry at nasubsob sa sahig. Nay Dahlia! Sigaw ni Peachy. Nalaglag ang prosthetic at nakalapat sa mukha ni Dahlia. Nay, ayos lang po ba kayo? Muling tanong ni Peachy.
Ngunit nanlaki ang mga mata ni Cherry at Peachy nang tumayo si Dahlia at alisin ang natitirang prosthetic sa mukha nito. Pati ang wig na suot nito. Mom? Parehas sa sabi ni Peachy at Cherry. Ikaw si Mommy? Balot na sabi ni Cherry. Kinailangan kong magpanggap na isang pangit at mahirap na matandang babae para malaman ko ang problema ninyong magkapatid. Ngayon, alam ko na ang lahat. Natigilan at parang naging tuod si Peachy sa isang gilid, habang ang mga mata naman niya ay nakay Arabella na kanyang ina. Then you're playing with us, Mom? Palabas mo lang pala ang lahat. No, Cherry. Ito ang challenge ko sa inyong magkapatid. Kung sino ba talaga ang totoong may pakialam sa negosyo natin. At ngayon, alam ko na ang totoo. At ako palang pinaglalaroan ninyo ng dad mo. Matagal mo nang alam ang kalokohan ng dad mo. Unti-unting umatras si Cherry dahil sa kahihiyan at patakbong umalis. Peach, gusto kita makausap, please. Ani Arabella. Tumango lamang si Peachy kay Arabella dahil sa pagkabigla nito. Ang mga staff na naroon ay nagkatinginan at isa-isang yumuko sa harap ni Arabella. Dinala siya ni Arabella sa opisina nito. I'm sorry, Peachy, kung kinailangan kong gawin ang bagay na to. Mapait na ngumiti naman si Peachy kay Arabella at kinuha niya ang kamay nito. Walang salitang napaupuhap si Peachy para sa kanyang ina kung hindi ang yakapin nito at humagulhol ng iyak sa balikat nito. Peach, anak, I'm sorry. Paulit-ulit na sabi ni Arabella sa anak. Ilang minutong yumakap si Peachy sa ina. Ibinuhos niya ang lahat ng pangulila niya sa kanyang inang akala niya ay hindi na makikita ang kanyang paghihirap. Mom, ikaw po ba talaga yan? You don't have to be sorry. Ayos na po sa akin ang lahat dahil ang itinuring kong nanay. Tunay ko palang nanay. Kaya po pala unang araw pa lang ay sobra na po akong attached na gusto ko po kayong matanggap dito. Mom, I really missed you. Hindi ka napagalit dahil niloko kita kahit tayo lang ang magkasama. Muling umiling si Peachy at kinuha ang kamay ni Arabella. Hindi, Mom. Kailangan mong gawin yan para hindi ako magduda at makita kung sino ba talaga ang batang rebelde sa harap mo. I'm sorry kung ako ang naging problema. Kailanman hindi kita naging problema, Peachy ko, anak. I love you, Mom. I love you too, baby. Nagyakapan silang mag-ina at halos magtawanan habang pinapahid ang kani-kanilang mga luha. Ngunit hindi pa rin mababago ang mga desisyong nabuo sa isip na Arabella. From now on, hindi na ako papayag na may umapi sa'yo, anak. Kasama ko ang dad mo sa pagbuo sa hotel na to. Kaya nararapat lang na ikaw ang mag-manage nito pagdating ng araw. Pero Mom, si Cherry, huwag po ninyo siyang pagalitan. Oh, bakit mo naman pinagtatanggol ang kapatid mo? Huwag kang mag-alala dahil bibigyan ko lang siya ng leksyon sa ginawa niyang yon. Nagpalit na si Arabella ng damit bilang CEO. Agad niyang ipinatawag si Manager Yvette. Ilang sandali pa ay dumating na si Yvette na nangangatog sa takot. Lalo pa siyang nabalot ng takot nang makita ang mag-inang nagtatawanan habang umiinom ng tsaa. Madam CEO, nakabalik na pala kayo. Miss Yvette, actually kani-kanina lang. Nasaan ka ba't iniwan mo mga trainees mo dito? May pinuntahan lang po akong kamag-anak sa Holy Trinity Hospital. Emergency po kasi. I see. Anyway, ipinatawag kita para i-explain sa akin ang nangyari rito sa hotel 6 days ago. May nangharas kay Peachy at buti na lang ay nakatakas ang anak ko. Gumawa siya ng incident report pero hindi man lang nakarating sa akin ito. May kinalaman ka ba sa nangyari? Tumayo si Arabella at hinarap si Manager Yvette na napaluhod naman sa takot. Habang si Peachy ay prenteng nakaupo at ipinagpatuloy ang paghigop ng tsaa. Madam, maawa po kayo. Natakot po kasi ako kay Ma'am Cherry. Baka tanggalin po niya ako at mawalan ng trabaho. Tinakot ka ng anak kong si Cherry? How about sa pagsusungit mo kay Peachy noong recruitment day dahil sa pagtulong niya sa isang matandang may peklat sa mukha? Natatandaan mo pa ba ang sinabi mo nun kay Peachy? Pinagkiskis ni Yvette ang kanyang mga kamay at nag-umpisang umiyak sa harap ni Arabella. Opo,
Tinanggap naman po ulit ang empleyado at sa katunayan nga po binigyan ng special treatment ni Ma'am Peachy. Special treatment ba ang tawag ninyo roon? At para sa kaalaman mo, ako lang naman ang babaeng yan. Oo, gulat na sabi ni Yvette kay Arabella. Oo, hindi lang ang mga anak ko ang sinusubo ko, kundi ang buong management ng hotel na to. Kung gaano silang katapat sa mga susunod na hahawak nito. At hindi magpapadala sa mga kapritsyohan ng iba. Madam CEO, humihingi po ako ng isa pang pagkakataon. Natuto na po ako sa mga nangyari. Ma'am Peachy, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, no? Patawarin po ninyo ako. Critical po ang kondisyon ng nobyo ko dahil sa insidente. Sinunod ko lang po ang gusto ni Ma'am Cherry. At dahil po sa nangyari, humihingi po ako ng tawad sa inyong anak. Nagpatuloy sa pagmamakaawa si Yvette, ngunit pinalda ang desisyon ni Arabella. Manager Yvette, may patatanggap ka pa rin back pay at hindi kita ilalagay sa blacklist para makapag-apply ka pa rin sa mga hotel sa Metro Manila. Hanggang dyan lang ang awa ko. I'm sorry, but you're fired. Thank you for your service. Madam CEO, hindi ko po intensyon na saktan ng anak po ninyo. Hindi po ba dapat si Ma'am Cherry ang sisihin sa mga pangyayari? Bakit po ako ang dapat na magdusa? Hindi ka siguro tinuruan ng values sa eskwelahan ninyo tungkol sa pagtatanim ng kabutihan. Masamang ginawa ng anak ko pero may choice ka pa rin to do what is right. You can contact me. Binigyan kita ng special task para i-guide ang dalawa kong anak. Pero hinayaan mo si Cherry na gumawa ng kalokohan? Bakit? Dahil alam mong may bad reputation na si Peachy? So I think sapat na yan for your service. At sa susunod na lumapit ka sa anak ko, sisiguraduhin ko ng sa kulungan ng bagsak ng nobyo mo. Wala namang nagawa si Manager Yvette kundi harapin ang bunga ng kanyang mga ginawang pagsunod kay Cherry. Nilisan niya ang hotel habang nagsisisi sa kanyang nagawa. Nang gabi yon, magkasama umuwi si Peachy at Arabella sa mansyon. Magkahalong saya at pagkabigla ang inisyal na ekspresyon ni Amado nang makita ang kanyang asawa. Ah, Arabella, nakabalik ka na pala. Amado, halika at mag-usap tayo. Where's Cherry? Gusto ko rin siya makausap. Oh, she's upstairs. Umiiyak at nagdadagbog siya nang umuwi. May ginawa na naman ba si Peachy sa kanya? Pababain mo rito ang anak mo at kailangan nating mag-usap. Okay? Parang masunuling asawa si Amado ng mga oras na yon. Naupo naman si Peachy at Arabella sa sala na parang mga bisita. Ilang sandali pa ay magkasamang bumaba si Cherry at Amado. Nagtatatakbo naman si Cherry sa kanyang ina at napaluhod. Umiiyak at niyakap ang tuhod ng ina. Cherry, ano bang nangyayari? Ba't kailangan mong gawin yan? Nagugulo ang tanong ni Amado. Dad, you're doomed. We're doomed. Hindi pa rin maintindihan ni Amado mga sinasabi ng anak, kaya si Arabella na ang naghahain ng mga ebidensya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa mga to. Akala ko magbabago ka at naghihintay ako maging tapat ka. Pero ang tanga ko, para hayaang manipulahin mo ang isip ng anak ko at gumawa na naman ng mga bagay na makapaglalayo sa aming mag-iina. Hintayin mo lang ma-forward sa iyong mga annulment papers na kailangan mong pirmahan. Aalis ka? Tapos pagbalik mo bigla kang gagawa ng mga ganitong desisyon? Look at Cherry, she needs a family. A complete family, Arabella. Hindi ako pipirma dahil may karapatan ako sa mga ari-arian mo dahil tinulungan kita. Hindi ko alam kung saan ka nakakakuha ng kakapalan ng mukha. Kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin kong may kalalagyan ka. I have proof and money to get what I want. Remember? Kinuha lang kita sa isang advertising agency. Ngayon, hanggang may awa pa ako sa'yo. Hihilingin ko lang ang cooperation mo. As for help na ginawa mo sa akin, meron naman kaya ibibigay ko sa inyong mag-ama ang bahay na to. Pero ma'am, gusto kong sumama sa inyo. Ayoko po kay Dad. Ma'am, isama na natin si Cherry, please. Bigyan mo po ng chance. Napatingin si Cherry sa kanyang ate na nasa likod ni Arabella at nagsimula itong humagulhol ng iyak. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Ate Peachy. Magbabago na ako. Magbabago ako, promise. Anak, Cherry. Walang ibang hiling ang ate mo kundi ang maging maayos kayo.
tayo. Sa buhay, hindi unlimited ang chance sa pwede mong makuha. Kaya kapag nakatanggap ka, pag-igihan mong magbago. At masabing deserve mong mabigyan ng second chance. Opo, ma'am. Hindi ko na po uulitin. Susunod na po ako kung ano pong gusto ninyo. As for you, Amado, papayagan naman kitang mababae. Basta wag mong gagamitin ang pera ko at nakuha mo pang i-check-in sa hotel ko. Siguro si Peach ang nagsumbong sa'yo. Natatandaan mo ang babaeng pangit ang mukha? Ako lang naman yun. Kinailangan ko magpanggap na isang pangit na babae para makita ang kapangitan ng ugali mo. Paanong nasa Italy ka, diba? Hindi ako umalis dahil gusto ko may gawin sa nangyayari sa relasyon ng mga anak ko. Gusto ko makabawi sa kanila. Napahawak sa sentido si Amado habang pinagmamasa ng mag-iina at ang mga pictures na inalapag ni Arabella. Ipinatawag ni Arabella ang lahat ng mga katulong at lahat sila ay binigyan ng panghuling sahod. Salamat sa paninilbihan ninyo sa amin. Aalis na kami mag-iina rito. Pwede pa naman kayo manilbihan kay Amado pero hindi ko alam kung may ipapasahod pa siya sa inyo. Prangkang sabi ni Arabella. Nang gabing yun ay umalis ang mag-iina. Iniwan nila mag-isa si Amado roon. Mag-isa at walang pera. Ngayon lang niya naramdaman na nabawi niya ng buhay na akala niya hindi niya magagawa dahil sa takot na mawalan siya ulit ng kapareha sa buhay. Matapos ang isang buwan ay nagpuntang mag-ina at si Laura sa isang beach. Naglalakad si Laura at Arabella sa dalampasigan habang sila Cherry at Peachy naman ay nagbabasaan sa di kalayuan. Maayos na ba si Cherry makitungo sa atin niya? Oo, mukhang wala na siyang balak na sayangin ang chance na binigay ni Peachy sa kanya. Tingnan mo sila, magkasundo na sila. Anong laksya naman ang binigay mo kay Cherry? Hindi ko sa kanya ibibigay ang hotel kundi kay Peachy. Gusto kong gumawa siya ng sarili niyang pangalan at magkaroon ng sariling negosyo na pinaghirapan niya. Pero andito ako para gabayan siya. Dahil hindi niya pinahalagaan ng isang bagay hanggang hindi niya ito pinaghirapang makuha. Ay maganda naman pala. Siya nga pala kamusta ng annulment case. Nakipag-cooperate na bang magaling mong asawa? Tanong pa ni Laura. Kailangan niyang sumunod dahil wala naman siyang pera kung hindi ang bahay na ibinigay ko sa kanya. Pagtatrabahuhan niya ang lahat para maging mabuti siyang ama sa bago niyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Laura dahil sa kanyang narinig. Oo, nabuntis niya yung babae at ngayon nakatira sa bahay niya. Kapag hindi siya nakipag-cooperate, magsasampa ako ng kaso na tsak na ikalulugmok niyang lalo. Ama pa rin siya ni Cherry. Ginagawa ko to para sa anak ko. Huwag nila akong gayahin na para sa public image pinakinggan ang bawat sinasabi ng ibang tao. Para matanggap pero sinaktan ko ang mga anak ko dahil hinayaan kong masira ang pamilya namin. Pagpapatuloy pa ni Arabella. Andito lang ako. Hindi na nila napigilan ng mapaluha sa sitwasyon na kinalalagyan nila. Salamat, Laura. Habang nagyayakap pa ng magkaibigang sina Laura at Arabella, si Cherry naman ay kinuha ang pagkakataong yun para masabi kay Peachy na may ginawa na naman siya. Ate Peachy, huwag kang magagalit kasi pinilit niya ako eh. Cherry? Lalayo na si Peachy dahil hindi niya gusto nakakaasar ng ngiti ng kapatid. Para kasi hindi pa rin ito nagbabago. Ate Peachy, inimbitahan ko si Maurice dito nang hindi sinasabi sa'yo. I'm sorry. Si Maurice? Pero diba gustong-gusto mo siya? Kaya inayawan ko siya dahil ayoko magkaroon tayo ng panibagong pagsisimula ng away. Mas mahal kita, Cherry, kasi kapatid kita. Ate, ayos lang naman sa akin. Hindi ko naman kailan mapipilit ang ayaw sa akin. Siguro may tao namang makakapansin din sa akin na tulad ni Maurice na handang mangulit para mapansin mo lang. I'm sorry dahil sinaktan kita. Binalikan ni Peachy ang kapatid. It's all in the past, Cherry. Thank you, Ate Peachy. Sige na, mukhang nahiya tuloy si Maurice pumunta rito. Hayaan mo na siya ron. Nagpalitan ng ngiti ang magkapatid at nagsimulang magbasaan ng tubig. Kung minsan kailangan mong magpanggap ng ibang tao, magmukhang pangit sa paningin nila para malaman ang tunay nilang intensyon para sa'yo. Isang desisyon ang ginawa ni Arabella para malaman ang tunay na nangyayari sa kanyang pamilya. Ang awayan sa pagitan ng kanyang mga anak at tuldukan ng matagal na panluloko ng kanyang asawa.
Ngunit kaakibat nito ay lakas ng loob para gumawa ng pagbabago dahil kung mabuksan man ang mga mata upang makita ang kasalanan at karumihan, ay wala ding silbi kung walang aksyon. At sa kwentong ito ay kinailangan ni Arabella ang tulong ng kanyang matalik na kaibigang si Laura para mabago ang siklo ng kaguluhan at panluloko. Ay kinailangan niya ang kanyang mga anak para lumakas. Ang lakas ng isang ina ay nasa kanyang mga anak. Ang wagas at dakila sa lahat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nasa lobby noon si Dahlia